Nagsisimula ang episode sa isang lungsod na nasusunog. Dalawang bata ang humarap sa isang malaking halimaw na kilala bilang isang savage. Ang malakas na pag-atake nito ay nagpatalsik sa kanilang dalawa sa magkabilang direksyon, sa sandaling malapit ng tamaan muli ang isa sa mga bata. Isang hanay ng mga tangke ang dumating mula sa likuran, nagpakawala ng sunod-sunod na putok na nagpabagsak sa nilalang. Kinakalong ng mas batang lalaki ang katawan ng kanyang kaibigan, walang magawang pinagmamasdan habang ang mga mantsa ng dugo sa kanya ay dahan-daang nagbabago ng kulay. Napag-alaman na isa lamang itong panaginip ni Hedo, at hindi man lang niya maalala kung sino ang sugatang babae. Sa sandaling ito, si Hedo ay sakay ng eroplano papunta sa airship ng Little Garden Academy, ang lugar kung saan siya titira at mag-aaral mula ngayon. Paglapag ng eroplano at pagbaba ni Hedo, agad na nagladlad ng welcome banner ang dalawang babae para sa bagong estudyante na nakakuha ng pinakamataas na compatibility rating na may 100. Nakaiwas si Hedo sa masiglang pagsalubong at nagtungo sa gusali kung saan nagtipo na ang ibang estudyante. Sa sandaling malaman nilang dumating na si Hedo, pinagkaguluhan siya ng mga estudyante na may paghanga. Natakot muli, kumari pa ng takbo si Hedo mula sa grupo, ngunit maya-maya lang matapos samilong sa likod ng isang gusali, isang dalagang may puting buhok ang biglang lumabas at niyakap siya, ipinakilala ang sarili bilang si Emil, isa ring bagong estudyante. Nang damalang na ang mga tao, isang dalagang nagngangalang Risha ang humingi ng paumanhin kay Hedo dahil sa pagkuha ng labis na atensyon sa kanya. Sinaway siya ng kanyang kaibigan mula pagkabata, sinabihan siya na kailangan na niyang maging responsable. Dumating na ang oras para sa seremonya ng pagbubukas. Matapos simulan ng dalawang bise-presidente ng Student Council ang programa, ang kanilang presidente, si Claire, ay umakyat sa entablado upang magbigay ng ilang salita. Si Hedo, si Emil, at dalawang bagong kakilalang kaibigan, umupo ng magkakasama upang makinig sa unang sesyon na ito. Maikling panahon pa lang nagsisimula ang seremonya nang sa wakas ay dumating ng padalos-dalos ang dalawang babaeng may dalang bandila mula kanina. Sina Noah at Leo ay agad pinagalitan ng Student Council, at inutusang mag-empake ng kanilang mga gamit at umalis agad sa akademya. Nang marinig ito, agad na tumayo si Emil mula sa mga manunood at tinutulan ang desisyon, tinawag itong pang-aabuso sa kapangyarihan. Iniisip ni Hedo na medyo padalos-dalos si Emil, pero sa totoo lang, ang pagpapatalsik sa dalawang estudyanteng iyon ay tila labis-labis. Huminto si Claire sandali. Pagkatapos ay ipinaalala sa lahat na hindi lang sila basta estudyante, kundi mga mandirigma na lalaban sa maging ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkasira ng buong plota. Bilang reyna ng Military Arts Corps, ang mga utos ni Claire ay ganap, at kung patuloy naman lalaban si Emil, maaari rin siyang maharap sa pagpapatalsik. Pagkatapos ay tinawag ni Claire si Hedo para tumayo at ibahagi ang kanyang opinyon. Marahil umaasang matatanggap ang kanyang pagsang-ayon upang patatagin ang kanyang paninindigan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tapat na nagsalita si Hedo at sinabing tutol siya sa pagpapatalsik, dahil sina Noah at Leo ay nahuli dahil niya. Ang kanyang mga salita ay bumalat sa buong madla ng tigagal at malalim na katahimikan. Sandaling huminto si Claire, pagkatapos ay nagmungkahi ng kasunduan. Hahamunin niya si Hedo sa isang duelo. Kung siya ang mananalo, babawiin ang pagpapatiwalag. Kung matatalo naman siya, mananatili ito. Ang laban ay gaganapin bukas. Nagulantang si Hedo at malapit ng tumanggi, ngunit si Emil, na umaapaw sa pagkasabik at kumpiyansa, ay tinanggap ito para sa kanya. Matapos ang seremonya, naglakad si Hedo sa tabi ni Emil, damang-dama ang pagkatalo. Siya ay lubos na kumpiyansa na mananalo ito at hindi nagpakita ng kahit kititing na pag-aalala. Dinala siya ni Emil upang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan, ang punong teknisaya ng Little Garden at pinuno ng 100 research team. Nakilala nila si Charlotte, kaibigan ni Emil, kasama ang kanyang assistant, si Mei Mei. Bagamat bihira silang umaakyat sa ibabaw, salamat sa nangungunang makina na si Lisa, nananatili silang lubos na napapanahon sa lahat ng bagay. Lubos na nagulat si Charlotte nang marinig niya na malapit nang makipaglaban si Hedo kay Claire, at agad niyang iniabot sa kanya ang kanyang 100, isang kakaibang hugis-anim na bagay. Ipinaliwanag niya na ang 100 lamang ang tanging sandata na epektibo laban sa mababangis na organismo. Dapat may tagmang kapareha ang isang tao upang magamit ito, at ang mga taong mayroon
ay tinatawag na mga mandirigma. Ipinakita ni Charlotte sa kanila ang isang video ng labanan ni Claire. Ang kanyang 100 ay kabilang sa klase ng dragon, at siya ay tunay na isang nakakatakot na mandirigma. Kinuha ni Hedo ang kanyang sandatang 100, isinuot ang angkop na kagamitang panlaban, at nagtungo sa silid pagsasanay na inihanda ni Charlotte. Sinamahan siya ni Emil, at ngayon lamang natin nalaman na si Emil pala ay nagpapanggap na lalaki. Napakatindi ng pagkagulat, ngunit wala nang magawa kundi tanggapin ito. Sa gabay ni Emil, hinawakan ni Hedo ang kanyang 100 at ipinatawag ang kanyang sandata. Sa isang iglap, nagbago ang suit sa kanyang katawan. Pinagmamasdan mula sa labas, kinilala ito ni Charlotte bilang ang 100 Swallow Blaze, isang sandatang pangkabalyero, bagay na bagay sa may hawak nito. Si Emil, nasa sabik, ay inilabas din ang kanyang sariling 100. Ang kanya ay ang uri ng Arm Shroud, isang medyo natatanging uri sa mga mandirigma. Sa sandaling maisaaktibo ang parehong sandata, agad na nagharap ang dalawa para sa isang labanang pagsasanay bilang paghahanda para bukas, o mas tumpak, walang tigil na inaatake ni Emil si Hedo. Sa pamamagitan ng mga atake ni Emil, sinimulan ni Hedo na damhin ang mga kakayahang ibinibigay sa kanya ng kanyang 100. Matapos ang sesyon ng pagsasanay, lubos na kumpiyansa si Emil na mananalo si Hedo sa laban bukas. Pagkalabas pa lang nila ng silid, biglang naalala ni Hedo na nangako siyang bibisitahin ang nakababata niyang kapatid sa ospital, at walang tigil ito sa pagtawag sa kanya. Lumalabas na upang kumbinsihin ang kanyang kapatid na tanggapin ang isang bagong paggamot, pumayag si Hedo na mag-enroll sa Little Garden Academy. Pagkatapos magpaalam kay Emil, dali-daling nagpunta si Hedo sa ospital upang humingi ng tawad sa kanyang kapatid na si Karen. Galit na galit si Karen, ngunit isang halik lang sa noo mula sa kanyang kapatid ay mabilis na nagpawala ng kanyang pagkadismaya. Ilang sandali silang nag-usap bago lumitaw ang isang pamilyar na nurse na nagngangalang Miharu upang ipaalam. Sila natapos na ang oras ng pagbisita, kaya nagpaalam sila ng may pag-aatubili. Bumalik si Hedo sa dormitoryo, binuksan ang pinto ng kanyang silid, at nagulat na makita si Emil sa loob. Nakabalot lamang sa tuwalya. At dahil sa pagkagulat, galit na ipinukol ni Emil ang mga bagay kay Hedo, na napatumba siya. Matapos ang magulong sigawan at komosayon, sa wakas ay napagtanto ni na Hedo at Emil na sa iisang dorm room sila na italaga. Tinulungan siya ni Emil na tahiin ang punit na kamiseta, ngunit aksidenteng natusok niya ang kanyang daliri sa karayom. Ang tanawin ay nagdulot ng hindi kanais-nais na alaala mula sa nakaraan ni Hedo, at siya. Kusang hinawakan ang kamay ni Emil at hinihigop ang dugo mula sa sugat. Ipinaliwanag niya na iyon ay isang hindi sinasadyang reaksyon na nakaugat sa kanyang nakaraan. Naantig sa kanyang mga salita, taos-pusong nagpasalamat si Emil sa kanyang kabutihan. Mabilis silang naghanda para sa gabi, at sumapit na ang susunod na araw. Si Hedo at Claire, kapwa nakasuot ng kanilang panlahat na combat suit, ay nakatayo at magkaharap sa arena ng akademya. Nang hindi na nagsasayang ng salita, mabilis na inaktibo ni Claire ang kanyang 100 weapon. Agad namang ginawa ni Hedo ang kapareho. Sa itaas ng mga upuan ng manunood, nagtipon ng mga estudyante para panuorin ang laban. Sa ilalim ng lupa, nanunood ng masinsinan sina Charlotte at Emil sa kani-kanilang computer screen. Sa mga upuan ng manunood, hindi maiwasang makaramdam ng kaba sina Noah at Leo, alam na si Hedo ang lumalaban para sa kanila. Sa itaas, ipinapaliwanag ng 2 vice-presidente ang mga patakaran. Ang duelo ay tatagal ng 15 minuto at matatapos kapag ang isang kalaban ay nawalan ng malay o nawalan ng lahat ng enerhiya at naalis ang sandata. Ipinahayag ni Claire na hindi niya gagamitin ang full body armament sa labang ito, isang teknik na iilan lamang ang makagagawa, na nagpapalabas ng enerhiya ng sandata ng sabay-sabay at nagtutulak sa gumagamit sa kanilang sukdulang kakayahan. Ang paggamit nito ay magtatapos sa mabilis masyado ang duelo. Nagboluntaryo si Emil na suportahan si Hedo mula sa gilid, gamit ang isang earpiece upang makipag-usap at bigyan siya ng mga tagubilin. Sa teknikal na paraan, labag ito sa mga patakaran, ngunit hindi alintana ni Claire. Siya ay bagong estudyante, at handa siyang tanggapin ang maliit na kawalan na ito. Pagkatapos ng countdown, na parang itinulak ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, biglang sumugod si Hedo ng diretso kay Claire.
Ang kanyang ginawa ay lubos na ikinagulat ni Emil, ng mga miyembro ng Student Council, at ng bawat manonood. Si Hedo mismo ay kasing nabigla rin. Pagbalik niya sa sarili, natuklasan niyang idinig niya si Claire sa lupa, ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang damapo sa dibdib nito. Dahil dito, napuno ng kahihiyan at galit si Claire, at agad siyang sumugod gamit ang kanyang sandata. Hindi lang niya ginamit ang kanyang sandata, sinabayan pa niya ito ng pisikal na pag-atake, mabilis na sinuntok si Hedo at pinatalsik siya palayo. Sa susunod na pag-atake, salamat sa napapanahong babala ni Emil, nagawa ni Hedo na ilabas ang kanyang kalasag sa tamang oras upang protektahan ang sarili. Nang mapagtanto niyang nabigo ang kanyang unang plano, mahinahong lumipat si Emil sa susunod na estratehiya at sinabihan si Hedo na sumugod muli. Ayon sa tagubilin ni Emil, sumugod si Hedo na hawak ang kanyang espada, ngunit madali itong nahuli ni Claire gamit ang kanyang mga kamay, na may halos paghamak sa mukha. Dahan-daang umatras si Hedo, ipinikit ang kanyang mga mata ayon sa utos ni Emil, at naghintay. Sa sandaling nabalot ang kanyang espada ng bugso ng pulang enerhiya, lumukso si Hedo ng mataas sa hangin at ibinaba ang kanyang talam na parang sibat na nakatutok mismo sa kanyang kalaban. Nang hamupa ang alikabok, si Claire ay lubos na walang pinsala. Itinaas niya ang kanyang braso bilang panangga sa hustong oras. Nang makapanatili na siya ng balanse, agad na ibinuhos ni Claire ang kanyang lakas. Sa isang kontra-atake, sinuntok si Hedo ng napakalakas anupat na hulog siya sa sahig ng arena, nakita na ayaw pa ring sumuko ni Hedo. Kalmadong inilipat ni Claire ang kanyang sandata sa Buster Cannon, isang napakalaki at malakas na baril, at itinutok ito ng diretsyo sa kanya. Pinilit ni Hedo na makatayo, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang umaagos sa kanyang katawan. May napansin din si Emil at isang sinabihan siyang huminto, ngunit hindi na nakikinig si Hedo. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakapasaw na init na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling pumutok ang sabog ni Claire patungo sa kanya. Umiwas si Hedo, ito nang walang kahirapan at sumugod sa kanya ng napakabilis, may hawak na espada. Ang kanyang mga mata ay naging isang nakakakilabot na kulay ginto. Madaling sinira ni Hedo ang sandata ni Claire at walang tigil na tinutulak siya gamit ang kanyang talam. Ang biglaang pagbabago ay nag-iwan sa lahat ng lubos na hindi makapaniwala. Bagamat nasukol, nakahanap si Claire ng pagkakataon upang magpaputok muli ng Buster Cannon. Sa sandaling ngumiti siya ng may tagumpay, siya ay natigilan sa gulat sa pagkakita kay Hedo na gumamit ng buong katawang sandata upang protektahan ang sarili. Sa sumunod na sandali, sumugod si Hedo pasulong at pinatalsik si Claire. Sa huli, tumatangging tanggapin ang pagkatalo. Claire, iniaktibo niya ang sarili niyang buong katawang sandata. Inilabas niya ang pinakamalakas niyang atake laban kay Hedo, isang bagsak na napakalakas kaya nabasag nito ang harang ng arena, at sa wakas ay nagawa siyang pabagsakin. Doon lang bumalik si Hedo sa kanyang normal na estado at bumagsak. Agad na nagmamadali si Emil sa kanyang tabi na nagpapanik, ngunit sa kabutihang palad, ayos pa rin si Hedo. Pagkatapos siyang tingnan, galit na hinarap ni Emil si Claire dahil sa paglabag sa nauna nitong pangako na huwag gamitin ang buong katawang sandata. Lumapit si Charlotte at idineklara na hindi ito mahalaga. Natalo si Hedo, ibig sabihin ay kailangan ng umalis ng 3 estudyante sa paaralan. Ngunit nagsalita si Claire na sinasabing siya ang natalo. Natalo siya sa sarili niya. Nang marinig ito, idineklara ni Charlotte na tabla ang laban. Tinanggap ni Claire ang resulta at lumabas ng arena. Ilang sandali pagkatapos, sa wakas ay nagising na si Hedo. Natagpuan niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na silid, na si Claire ay nakatayo sa loob. Sa sandaling bumalik ang kanyang malay, agad na nag-alala si Hedo kina Emil at sa 2 pang estudyante. Nang sabihin ni Claire sa kanya na naalis na ang pagpapaalis, nakahinga siya ng maluwag. Tahimik si Claire sandali, pagkatapos ay tinanong si Hedo kung sino talaga siya. Paano magagawa ng isang bagong dating na tulad ni siya na gumamit ng kumpletong kagamitang panlaban at maging makapaglabas ng N-barrier? Ang tensyon sa pagitan nila ay naputol nang pumasok si Emil sa tamang oras, na hamarang sa harap ni Hedo upang protektahan siya. Nang makita si Emil, kalmadong umalis si Claire sa silid ng ospital. Sa kanyang pagbalik, sinubukan siyang aliwin ng kanyang mga vice-presidente, pinasisisgoro sa kanya na sa isang normal na laban, hinding-hindi siya matatalo.
Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, sa wakas ay gumaling na si Hedo at bumalik sa dormitoryo. Sinabi ni Emil sa kanya na mayroon silang day off at iminungkahi na bisitahin nila ang sentral na komersyal na distrito sa Little Garden ng magkasama. Pumayag si Hedo at lumabas sila. Habang naglalakad-lakad sa mga kalye, hindi maalis ni Hedo ang pakiramdam na mas maraming taong nakatingin sa kanya kaysa karaniwan. Ipinaliwanag ni Emil na ito ay dahil sa kanilang duelo. Alam na ng lahat tungkol dito. Ang pagkakita kina Emil at Hedo na magkasamang naglalakad ay nagdulot ng alon ng mga bulong-bulungan at tsismis, na may mga nakatingin pang ang sumusuporta sa kanila bilang isang magkasintahan. Bago bumalik sa paaralan, hinayla ni Emil si Hedo sa isang malaking plaza na tanaw ang bukas na dagat. Lumingon si Hedo sa paligid at napagtanto na ito ay mas mukhang lugar para sa mga magkasintahan na nagde-date. Nag-enjoy sila sandali sa tanawin bago tumawag si Hedo. Alam na niya ang tungkol sa duelo. Lumalabas na nagbabasa siya ng tarot cards at nakakita na ng maraming palatandaan na tumuturo sa paglitaw ng isang masamang babae. Agad na hinihingi ni Hedo na patunayan niya na wala siyang kasamang babae ngayon, at iginiit na siya mismo ang pupunta para makita. Isinama ni Hedo si Emil para makilala ang kanyang kapatid, ipinapaliwanag na nakikipag-hangout lang siya sa isang kaibigang lalaki. Malalim ang pagdududa ni Karen sa kasarian ni Emil at iminungkahi pa na kung hindi babae si Emil, kung gayon ay marahil bakla siya. Habang nasa daan, patuloy na kinukulit ni Karen si Emil, ngunit paulit-ulit na iginigiit ni Emil na siya ay isang lalaki. Habang naglalakad sila, napansin nila ang isang babaeng lumalabas sa isang malaking screen. Ito si Sekira, isang sikat na idolo sa Little Garden. Malaking tagahanga si Karen. Dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan, hindi makadalo si Karen sa live na konsyerto, ngunit pinagbigyan pa rin nila siya sa pamamagitan ng pagpunta sa restaurant na pinili niya para sa tanghalian. Pagkatapos maglibot ng kaunti, dumating ang tatlo sa isang cafeteria. Umorder sila ng kanilang pagkain at dinala ito sa labas para kainin. Habang kumakain, nakasalubong nila si Claire, ang pangulo ng Student Council, kasama ang iba pa niyang grupo. Sa sandaling makita ni Karen si Claire, agad niya itong kinayamutan. Isang lalaki mula sa grupo ang lumapit at nagpakilala bilang si Chris. Ang katuwang ni Claire, isang tila marami ng alam tungkol sa lahat. Nang makita si Hayato rito, sinamantala ni Claire ang pagkakataon para imbitahan siyang sumali sa konseho ng mga mag-aaral. Idinagdag niya na kung sasali siya, magkakaroon siya ng pagkakataong maglingkod sa espesyal na puwersa, isang piling pangkat ng mga napiling individual na nagsasagawa ng mga tunay na misyon bilang ganap na mga slayer. Lumilitaw na pagkatapos ng isang kamakailang misyon para sirain ang isang pugad ng mga mababangis na nilalang, lubha silang kinukulang sa mga slayer at agarang nangangailangan ng karagdagang puwersa. Tahimik na nakinig si Emil, pagkatapos ay idineklara na kung pupunta si Hayato, pupunta rin siya. Nang sabihin ni Claire kay Emil na hindi ito sapat ang lakas, agad siyang hinamon ni Emil sa isang duelo, o kung hindi, inalok na labanan na lang si Vice Presidente Liddy. Inaktiba ni Emil ang kanyang Dragon Class 100, at humugat din ng sandata si Liddy. Bagamat natigilan sa lakas ni Emil, pinayagan ni Claire na magpatuloy ang laban. Sinubukan ni Hayato na pigilan ang kanyang kaibigan ngunit hindi niya nagawa. Agad nagkasagupa ang dalawa, ngunit habang nasa gitna ng labanan, isang sirena ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ito ay isang utos para sa labanan. Pinahinto ni Liddy ang laban at lumiko para umalis kasama si Claire. May lumitaw na emerhensya, isang halimaw ang lumitaw sa isla ng Sway. Habang naghahanda silang umalis, biglang sumulpot si Charlotte at sinabi kay Claire na isama sina Hayato at Emil sa misyon. Si Claire ang nanguna, at sina Hayato kasama si Emil ay sumunod sa grupo patungo sa command center sa loob ng akademya. Nandoon na si Maymay, abala sa trabaho, at nakaupo sa malapit si Chris bilang punong analyst ng control room. Sumama rin si Charlotte. Tatanggap pa lamang ng command center ng mga larawan ng dambuhalang organismo sa isla ng Sway. Ito ay isang napakalaking nilalang na 30 class, at ang tinatayang antas ng lakas nito ay hindi pa rin nalalaman. Bamaling si Claire kay Charlotte, na nangangatwirang lubhang mapanganib ang pagpapadala kina Emil at Hayato, na walang karanasan sa labanan, upang harapin ang isang 30 class na halimaw. Sa loob ng ilang oras, darating ang support team ng Warslarn HQ bilang dagdag puwersa.
Naniniwala si Claire na kayang pigilan ng tatlo sa kanila ang halimaw hanggang sa panahong iyon. Mapanuksong binanggit ni Charlotte ang nakatatandang kapatid ni Claire, si Direktor Juder, na nagpapahiwatig na umaasa si Claire sa kanya. Hindi pinansin ni Claire ang puna at inutusan sina Liddy at Erica na maghanda para sa pagde-deploy. Kaagad, si Hayato, na tahimik na nakikinig sa buong oras na ito, ay sa wakas nagsalita at humiling na sumama sa laban. Ilang taon na ang nakalipas, inatake siya ng isang salbaha at nawalan ng ilan sa kanyang mga alaala. Kung hihintayin lamang nila ang tulong, maaaring mawasak ang lungsod ng Sway, at malaki ang magiging pagdurusa ng buhay at alaala ng mga tao nito. Idinagdag naman ni Charlotte na ang pagsama sa dalawang bagong estudyante ay hindi niya ideya kundi kay Lisa. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang bilang ng mga sibilyang casualty sa lungsod. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumang-ayon si Claire na payagan silang sumama sa labanan. Sakay ng sasakyang panghimpapawid, patungo sa puok ng labanan, nagtipon sina Erica at ang iba pa sa paligid ng isang computer terminal upang suriin ang operasyon. Saisalakay sina Claire, Liddy, at Erica sa mabangis na nilalang na nasa gitnang antas sa Point Alpha. Kapag ito ay naalis na, ang lahat ng puwersa ay magtatagpo sa Trente-class na mabangis na nilalang sa Point Gamma. Sabay na didispatcha sina Hayato at Emil at aatakihin ang mabangis na nilalang na nasa gitnang antas sa Point Beta. Dahil kulang pa sila sa karanasan, gusto ni Claire na ipakita sa kanila kung paano makitungo sa mga mabangis na nilalang muna. Iginiit ni Hayato na sumama sa tatlo sa kanila laban sa pinakamalakas na mabangis na nilalang, ngunit tiniyak sa kanya ni Claire na mayroon silang sapat na karanasan upang hawakan ang misyon ng walang karagdagang tulong. Pagdating sa puntong target, unang sumisid si Erica at inilunsad ang paunang pag-atake sa mabangis na nilalang. Pagkatapos nito ay mabilis na inaktiba ng tatlo ang kanilang mga 100. Mula sa itaas, ipinaliwanag ni Emil na ang 100 ni Erica ay ang uri ng arsin, na bumubuo ng mga tanikala ng enerhiya para sa mga pag-atake at tinatawag na everlasting. Pagkatapos lumapag, agad na hinugot ni Claire ang kanyang sandatang uri ng baril at itinutok sa ulo ng halimaw, kung saan matatagpuan ang core nito. Ang mga mababangis na nilalang ay may panlabas na kabibe na kasing tigas ng bakal, at tanging mga pag-atake ng 100 lamang ang makakapagtapos. Sila, palayo. Pagkatapos magbigay si Claire ng unang atake, sumugod si Liddy gamit ang kanyang espada, direktang tinamaan ang kritikal na bahagi ng kaaway. Sa isang iglap, natalo nila ang nilalang. Sa pagtatapos ng laban, sinabi ni Claire kina Emil at Hayato na hintayin ang paglapag ng aircraft bago tumungo sa Point Beta para sa kanilang misyon. Ngunit, may ibang ideya si Emil. Gustong sundin ang pamamaraan ng Student Council, sumampa siya kay Hayato at sabay silang lumukso mula sa aircraft. Kasunod ng mabilis na instruksyon ni Emil, inactivate nila ang kanilang daang armas at naghawak kamay upang mapanatili ang kanilang balanse sa ere. Bumuo si Emil ng plano ng laban para sa kanilang dalawa batay sa estratehiyang ginamit ni Claire. Una, ginamit ni Emil ang kanyang 100 para maglunsad ng atake na usok laban sa halimaw. Sa sandaling lumino ang usok, sumugod si Hayato na ang espada ay nakatutok mismo sa kaibuturan ng halimaw, itinutusok pababa ng buong lakas. Ngunit ang kaibuturan ay napakatigas at nangangailangan pa ng mas matinding puwersa. Sa sandaling umatras si Hayato at malapit ng tamaan, mabilis na lumipad si Emil at pinutol ang braso ng nilalang. Sinamantala ni Hayato ang sandali ng pagkalito upang sumugod muli, ngunit hindi pa rin abot sa kaibuturan. Nagpalit si Emil ng pana, direktang tinarget ang kaibuturan, at tuluyang winasak ito. Nagdiwang sina Hayato at Emil, nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay natalo na nila ang isa. Samantala, patuloy pa ring nilalabanan ng tatlong miyembro ng Student Council ang isa pang halimaw. Laban sa mabigat na halimaw na ito, nabigo ang pinagsamang atake nina Erica at Liddy, at pareho silang napatilapon at bumagsak. Narinig ni Hayato at Emil ang kaguluhan at dali-dali silang lumapit upang tumulong, ngunit inutusan sila ni Claire na huwag makialam, iginigiit na ang Student Council mismo ang haharap sa nilalang na ito. Sa ganoon, inaktibo ni Claire ang kanyang buong baluti, ipinatatawag ang kanyang kanyan, at direktang pinaputukan ang halimaw. Nakitang walang gaanong epekto ang kanyang atake, naghanda si Claire na muling pumutok,
ngunit na lamang ubos na ang kanyang enerhiya mula sa mga epekto ng kanyang laban kay Hayato noong nakaraang araw. Sa maikling sandaling iyon ng pag-aalinlangan, inilunsad ng mabangis na 30 class ang kontra-atake nito. Sa huling segundo, nagawa ni Hayato na sunggaban si Claire at hilahin siya palayo sa kapahamakan. Patuloy silang hinabol ng mabangis, naghahanda ng isa pang atake. Malapit nang tumakas si Hayato kasama si Claire nang si Erika, pinipigilan siya. Kung iiwas sila, ang sabog ng halimaw ay didiretso sa paliparan kung saan lumilikas ang mga sibilyan. Sinabihan ni Claire si Hayato na itaas ang kanyang kalasag upang seluhin ang paparating na pagsabog. Sa sandaling inilabas ang atake, sabay na ginamit ni Claire at Hayato ang kanilang mga kalasag, at sa gabay ni Claire, tinulungan siya ni Hayato na ibaling ang sabog patungo sa kalapit na taluktok ng bundok. Nang mawala ang panganib, dahan-daang ibinaba ni Hayato si Claire. Sa ibang lugar, nakikipaglaban si Emil upang sirain ang puso ng ganid. Napansin niya si Lydie na nakahiga at walang malay sa di kalayuan. Sa mismong daraanan ng susunod na atake ng halimaw. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Emil upang ipagsanggalang si Lydie, tinamaan ng mabangis na nilalang na lubos na nakapunit sa kanyang combat suit. Nagulantang si Hayato sa nakitang pilat sa katawan ni Emil, nakapareho ng pilat na taglay ng kanyang kaibigan noong bata pa sila ilang taon na ang nakalipas. Nagbalik ang mga alaala, at napagtanto niyang si Emilia ito. Habang dumarating ang susunod na atake, sinalag ito ni Hayato gamit ang kanyang espada sa tamang oras. Nagulat si Emil nang marinig niyang mahinang binanggit ni Hayato ang kanyang tunay na pangalan, si Emilia Hermit. Malubha ang sitwasyon. Bahagya lang na nahila ni Emilia si Lydie papalayo mula sa larangan ng digmaan. Sa sumunod na sandali, muling nagbago ang kulay ng mga mata ni Hayato. Isinagawa niya ang buong katawan na pag-armas at, sa isang taga, pinutol ang braso ng halimaw, saka itinaas ang kanyang kalasag upang harangan ang pag-atake nito. Sa pagkaunawa na nawawalan ng kontrol si Hayato, agarang tinawag siya ni Emilia, nagmamakaawa na manatili siyang gising at huwag sumuko sa kanyang mga likas na ugali. Sinalakay ni Hayato ang mabangis na nilalang sa matinding galit, ganap na walang kamalayan sa posibleng pinsalang maidulot ng kanyang mga atake. Nang makita siyang handang magpakawala ng lubhang mapanirang atake, nagmamadaling lumapit si Emilia sa kanya. At idinikit ang labi niya sa labi nito, pinanumbalik siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang halik. Ngayon ay malinaw na muli ang pag-iisip, ginabayan ni Emilia si Hayato habang sabay silang lumukso patungo sa halimaw. Sinunod ang kanyang plano, isinulong ni Hayato ang bawat hibla ng kanyang lakas sa kanyang espadang Swallow Blaze at itinulak ito ng diretso sa pinakapuso ng halimaw. Sa isang iglap, ang halimaw na 30 class ay nahati sa dalawa at nawasak. Sa wakas, lumabas si Hayato sa kanyang nakaarmas na anyo, naubos ang kanyang lakas, at bumagsak sa mga bisig ni Emilia. Nang maging matatag na ang sitwasyon, nagmadali si Claire upang tanungin si Emilia tungkol sa lahat ng nangyari. Sila ay mabilis na sinamahan pabalik sa sasakyang panghimpapawid. Sina Lydie at Erika ay nakatanggap ng maingat na medikal na paggamot, habang ang natitirang tatlo ay nakaupo sa labas, nalulugod sa nagpapasalamat na hiyawan mula sa mga sibilyan sa ibaba. Pagbalik sa airship ng akademya, labis ang kagalakan ni Karen nang marinig na nagwagi si Hayato. Sa dormitoryo, ipinaliwanag ni Emilia na magpapatuloy siyang magpanggap bilang isang lalaki, bagaman hindi na siya papayagang makibahagi ng silid kay Hayato. Tinanong siya ni Hayato tungkol sa nangyari noon pa mang nakalipas na mga taon, at inihayag niya ang mga pangunahing detalye. Matapos siyang atakihin ng isang mabangis, nahawahan siya ng virus ng halimaw. Noon, sinipsip ni Hayato ang dugo mula sa sugat niya para iligtas siya, na nangangahulugang nahawaan din siya ng virus. Ang virus ay lubhang malakas at maaaring nakamamatay. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Hayato, at ang kanyang 100 compatibility score ay mabilis na tumaas, na naging dahilan upang siya ay maging lubos na tugma. Ang mga taong tulad ni Hayato at Emilia ay tinatawag ni Charlotte na variants, isang napakabihirang pangyayari. Dahil sa koneksyon na ito kaya nagawa siyang mahanap ni Emilia. Ang kanyang pagbabalat kayo bilang isang lalaki ay dahil lang sa gusto niyang maging malapit sa kanya. Binalaan siya ni Emilia na kapag ang kanilang mga buhay ay nasa matinding panganib, nagiging aktibo ang virus at nagiging sanhi upang mawala ng katinoan ang mga variant.
Hinihingi ni Hayato kay Emilia na tulungan siyang magsanay upang maiwasan niyang mawalan ng kontrol at maging isang variant. Matapos niyang sabihin ang lahat, nagpapasalamat si Emilia kay Hayato sa pagliligtas sa kanya ng 2 beses. Sa mga sandaling yon, biglang nadapa si Hayato patungo kay Emilia. Nararamdaman na may mali, agad niya itong hinalikan muli. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ipinaliwanag niya na ang halik ay para mawala ang epekto ng virus, wala nang iba pa. Habang sila ay abala sa matalik na sandaling ito, dumating si Claire at nasaksihan ang eksena. Agad na humabol si Hayato, pagkatapos niya at ipaliwanag, ngunit sa pagmamadali niya, natisod siya at direktang bumagsak kay Claire, ang kanyang kamay ay dumapo sa dibdib nito at ang kanyang mga labi ay dumampi sa labi nito. Nang makita ito, si Emilia ay nagliliyab sa selos at agad na nilapitan si Hayato, na nais halikan siyang muli. Ang kaguluhan na nanggagaling sa kanilang silid ay umakit sa atensyon ng bawat estudyanteng malapit. Ang eksena ay lumipat sa ibang lugar. Si Sakura, ang idol mula kanina, ay naliligo, habang ang kanyang manager ay kausap sa telepono ang isang tao, na inaayos ang pagkuha ng mga bodyguard mula sa Little Garden para sa susunod na panahon. Samantala, pabalik sa Little Garden Academy, ang mga estudyante ay nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay. Sina Hayato at Emilia ay nakikipagsanay laban kina Risha at sa kanyang kasamahan. Sinusundan ng mga hudyat ni Emilia, umaatake at nagtatanggol si Hayato ng may pambihirang husay. Sa gitna ng laban, may mga pagkakataong banta ng virus ang kumontrol, ngunit isinasabuhay ni Hayato ang itinuro ni Emilia, inilalaan ang kanyang isipan upang pigilan ito sa pagkamit ng kontrol. Dahil sa impluwensya ng virus at sa kanyang bagong kakayahang gamitin ito, matagumpay na naisaaktibo ni Hayato ang full body armament at pinatalsik si Fritz, na nagtapos sa sesyon ng pagsasanay. Ang mga estudyanteng nanunood mula sa itaas ay humanga sa pinagsamang lakas ni Hayato at Emilia. Binabati ni Emilia, matagumpay na nakontrol ni Hayato ang virus bago pa man ito makapagdulot ng buong pagbabago ng variant. Pagharap kina Risha at Fritz, tiniyak ni Emilia sa kanila na malakas na sila, at iilan lang ang kalaban ang makakapwersa kay Hayato na gamitin ang buong baluti sa katawan. Pagkatapos ng pagsasanay, dumating si Erika upang ipatawag si Hayato para sa isang bagong misyon. Nang makipagkita si Hayato kay Claire, natanggap niya ang hindi inaasahang atas na maglingkod bilang bodyguard para kay Kirishima Sakura sa darating nitong konsyerto sa Sway Island sa susunod na linggo. Ang mababangis na nilalang ay maaari pa ring umiikot sa buong kapuluan, kaya mahalaga ang pagiging mapagmatsyag. Ibinabalita rin ni Erika na 7 mapanganib na nilalang ang natukoy sa mga operasyon noong nakaraang buwan, ngunit 3 pa lamang ang naharap. Ang natitirang 4 ay napabagsak, ngunit hindi pa lubusang nakukuha ang kanilang mga bakas, ibig sabihin ay maaari pa rin silang buhay. Matapos marinig ito, pumayag si Hayato na tanggapin ang misyon at humiling din ng maliit na personal na pabor sa Student Council. Pagkatapos ng klase, nagmadali siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang kapatid. Nang marinig ni Karen na magsisilbi ang kanyang kapatid bilang bodyguard ni Sakura, lubos siyang natutuwa at namangha. Ibinunyag ni Hayato na nakakuha siya ng VIP imbitasyon para makadalo si Karen sa konsyerto. Tuwang-tuwa si Karen, ngunit naalala niya ang isang kamakailang pagbabasa ng tarot na ginawa niya. Binalaan niya ang kanyang kapatid na maging maingat sa tubig at mga babae sa mga darating na araw. Bago magpaalam, hiniling ni Karen na kunin niya ang autograph ni Sakura para sa kanya. Nangako si Hayato na gagawin niya. Kinabukasan, idinilat ni Hayato ang kanyang mga mata at nakita si Emilia na nakahiga sa tabi niya. Gusto niyang lumabas sila ng magkasama, ngunit tumanggi si Hayato, ipinapaliwanag na mayroon siyang misyon na kailangang gawin kaagad. Bagaman nadismaya, pinasigla ni Emilia siya at hinilingan siya ng tagumpay. Mabilis na nagpalit si Hayato ng uniforme ng bodyguard, nilagyan ng kagamitang pangdepensa, at sinamahan siya ni Lady sa lugar ng kanilang tagpuan. Bumaba ang eroplano, at lumabas si Sakura kasama ang kanyang manager upang salubungin sina Lady at Hayato. Sumabay sila kay Sakura, dinarama ang medyo ilang nakapaligiran sa pagitan ng mga tagahanga at ng kanilang idolo. Pagkapasok sa loob ng kotse, tinanong ni Sakura si Hayato kung may nagugustuhan siya sa kanyang mga kanta. Inamin niya na hindi siya gaanong nakikinig ng musika, ngunit nabanggit na ang kanyang kapatid ay isang malaking tagahanga.
Napakapalakaibigan ni Sakura sa usapan, at sinasabi sa kanya na hindi na kailangan pang maging formal. Sa hotel, binubuksan ni Hayato ang pinto para kay Sakura, napapansin na tila hindi ito nalulugod. Bigla niyang naalala ang kanyang tungkulin at nagmadaling pumasok bago pa man siya upang suriin ang silid. Humihingi siya ng paumanhin, inaaming ito ang kanyang unang beses na nagtatrabaho bilang bodyguard. Nang makapag-ayos na sila at nag-iisa na sa silid, biglang humarap si Sakura at sinabi kay Hayato na pakasalan siya. Habang nakatayo siya doon na lubos na nagulat, inilabas ni Sakura ang footage ng kanyang laban, ipinapaliwanag na labis siyang nabibighani sa bayaning ito at gusto siyang pakasalan. Isang pop star at ang pagpapakasal ni Slayer ang magiging kasal ng siglo, at tiyak na pagkakaguluhan ito ng media. Pinanood ni Hayato nang may pagkabigla at hindi makapaniwala habang si Sakura ay naglalahad ng detalyadong plano para sa kanilang kasal, kasama na ang mga anak at maging isang aso, nakikita siyang patuloy na nagdedetalye. Nagpasya si Hayato na sakyan na lang ang trip, na naging dahilan para mamula ng husto ang mukha ni Sakura at tumakas papasok sa banyo sa sobrang hiya. Habang nagbabantay sa labas, narinig ni Hayato na hiniling ni Sakura na dalhin niya ang PDA nito sa banyo para makapagtrabaho ito. Kinuha ito ni Hayato at ibibigay sana sa kanya, tiniis ang parang isang matinding pagsubok bago tuluyang magtagumpay at makatakas mula sa banyo. Nakaupo doon na litong-lito, sa wakas ay nauunawaan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng babala mula sa panghuhula ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Sakura mula sa banyo, at sumabak sila sa sunod-sunod na kaganapan sa industriya ng entertainment, mula sa mga press conference hanggang sa mga party. Hindi maiwasan ni Hayato na humanga kung gaano kadali para kay Sakura na makihalubilo sa mga social event. Nang matapos ang schedule ng araw, ipinasyal ni Sakura si Hayato. Binisita nila ang venue na inaayos para sa kanyang nalalapit na konsyerto. Isang espasyo na napakalawak na kayang pagkasyahin ang mahigit 100,000 tao. Pagkatapos ay lumitaw si Sakura sa kanyang mapangahas na kasuutan para sa pagtatanghal, aktibo ang kanyang 100, at nagbabago sa isang figura na parang diwata, lumilipad sa ere para sa isang test run. Nagulat si Hayato nang matuklasan na hindi lang siya isang Slayer, kundi nakakalipad din. Dumating din sina Charlotte at Maymay sa eksena. Dahil gagamitin ni Sakura ang kanyang 100 sa pagtatanghal, inanyayahan silang magbigay ng teknikal na suporta. Ayon kay Charlotte, si Sakura ay isang battlefield control type na Slayer na may napakabihirang sandaan. Lumabas na minsan nang tinulungan ni Charlotte na hilahin pabalik si Sakura mula sa bingit sa isa sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, kaya may personal na ugnayan sa pagitan nila. Pagkatapos ng ensayo, si Sakura ay punong-puno ng pananabik, sabik na magbigay ng pinakakahanga-hangang pagtatanghal para sa kanyang mga tagahanga. Sa pagtatapos ng araw, nagulat si Hayato kay Claire, na nagsabi sa kanya na pumunta sa villa nito kinabukasan ng umaga upang mag-usap. Sa pagbalik sa isla, nakita ni Hayato na walang tao sa dormitoryo at masayang dumiretso sa paliguan. Pagkatapos magpalit at pumasok sa loob, nagulat siya na makitang naliligo na si Emilia sa silid. Dahil pareho pa rin ang kanilang keycard sa silid, hindi gumana ang kandado ni Emilia laban sa kanya. Sa imbitasyon ni Emilia, nag-aatubiling sumama si Hayato sa kanya sa paliguan. Matapos magtanong tungkol sa kanyang misyon, ibinanggit ni Emilia ang peklat sa kanyang katawan, na sinabing pakiramdam niya ay kumukupas na ito salamat sa kanya. Natahimik sandali si Hayato, saka inanyayahan siyang sumama sa kanya bukas sa Sway Island, dahil magkakaroon siya ng libreng oras. Natuwa si Emilia at agad na pumayag. Sa sobrang tuwa niya, lumundag siya palapit dito, nakalimutang wala pala siyang damit. Muling umabot ang ligaw na kamay ni Hayato sa isang lugar na hindi dapat, na nagpapula kay Emilia ng matindi. Muli na naman, ang babala ni Karen tungkol sa kababaihan at tubig ay napatunayang tumpak na tumpak. Nang gabing yun, sa isang lugar na walang sino man ang makakapansin, isang grupo ng mga figura sa kailaliman ng kagubatan ang tahimik na sinawota ang isang mabagsik. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng parehong kumikinang na gininto ang mga mata tulad ng kay Hayato. Mukhang naghahanda sila upang isagawa ang isang uri ng plano kapag natapos na ang konsyerto ni Sakura. Kinaumagahan, maagang gumising si Sakura upang masilayan ang magandang tanawin sa madaling araw.
Naisip niya ang kanyang ina, ang babaeng nagpamana ng pagmamahal niya sa musika, ang naniniwala na ang musika ay maaaring magdulot ng kaligayahan sa mga tao. Nalulunod sa pag-iisip na yon, bigla siyang nakaramdam ng matinding kagustuhang makita si Hayato. Sa ibang dako, dumating si Hayato sa villa ni Claire at nakita itong nagpapahinga kasama sina Erika at Lydie. Matapos ang karaniwang magulong kalokohan na tipikal sa genre ng Harine, sa wakas ay tinalakay na ni Claire ang importanteng usapin. Ayon sa isang ulat mula sa headquarters, sa panahon ng masidhing pag-atake noong nakaraang buwan, sa gitna ng kaguluhan sa isang konsyerto, isang Variant Stone ang nanakaw. Ang Variant Stone ay ang planong gamitin ni Sakura sa kanyang nalalapit na pagtatanghal. Ito ay isang pambihira at napakamahal na mineral. Dahil sa limitadong impormasyon mula sa himpilan, maaari lang nilang isipin na ang magnanakaw ay maaaring bumalik upang magnakaw ng mas maraming bato. Pinaalalahanan ni Claire si Hayato na manatiling alerto, protektahan ng mabuti si Sakura, at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng sibilyan. Nang matapos ang seryosong usapin, lumipat si Claire sa isang bagay na mas personal. Gusto niya ng rematch kay Hayato sa anyo ng isang paligsahan sa paglangoy at pinag-isipan pa niyang ihanda ang isang maliwanag na pulang salawal panlangoy para sa kanya. Natarante si Hayato at agad na tumakas, tinatanggihan ng rematch at iniwan si Claire na medyo hindi nasisiyahan. Mabilis siyang bumalik sa lungsod, upang hintayin si Emilia. Ngayon, nakasuot si Emilia ng magandang damit at sinabing dahil malayo sila sa akademya, gusto niyang maging isang babae para sa kanilang paglabas. Hindi pinansin ang mga pag-aalala ni Hayato tungkol sa posibleng pagkakadiskubre sa kanila. Mabilis siyang kinaladkad ni Emilia sa isang tindahan ng damit upang bilhan siya ng casual na kasuotan. Habang siya ay nagbibihis, napako ang atensyon ni Emilia sa tindahan ng alahas, umaasang makahanap ng souvenir para sa biyahe ngayong araw. Nang makita ito, agad siyang binilhan ni Hayato ng kwintas, bago pa man sila makaalis ng tindahan. Nakita ni Hayato sina Fritz at Raisha na naglalakad-lakad din sa malapit. Sa purong pagkakataon, naglakad silang dalawa papasok sa iisang tindahan ng damit. Dahil wala ng pagpipilian, hinayla ni Hayato si Emilia papasok sa fitting room upang magtago. Lumabas na si Emilia pala ang humingi kay Fritz ng mga rekomendasyon sa mga lugar na mapupuntahan sa Sway, hindi niya inaasahang pupunta rin ito rito. Matapos ang nakakakaba nilang tago-taguan, sa wakas ay nakalabas sila sa tindahan at nagtungo sa isang parke. Nang mapansin na umiinit ang katawan ni Hayato, umalis si Emilia upang hanapan siya ng malamig na maiinom, habang ito ay nakaupo at nagpapahinga. Nakatanggap si Hayato ng madali ang tawag mula kay Claire na nagpapalam sa kanya na nawala si Sakura mula sa kanyang silid sa hotel. Hindi ito mukhang pagdukot, kundi parang kusa siyang umalis. Hinihingi ni Claire ang tulong ni Hayato upang hanapin ang mga awit. Nabanggit din niya na kasama ni Hayato si Emilia at tila may bahid ng panibugho ang kanyang tono. Si Hayato naman ay makakapangako lamang na babawi sa kanya sa ibang pagkakataon. Sa sandaling ibaba niya ang tawag, lumitaw si Sakura sa harap niya na parang bugso ng hangin, tila mula sa kawalan, at mabilis na kinuha ang kanyang telepono upang pigilan siyang iulat ang kanyang kinaroroonan. Gusto ni Sakura na may puntahan silang magkasama ni Hayato. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, pumayag si Hayato sa kondisyon. Unang-una sa kanyang manager. Agad na sumang-ayon si Sakura at sinabihan siyang kumuha ng taxi. Sumunod si Hayato na may buntong hininga, tahimik na humihingi ng paumanhin kay Emilia sa pag-iwan sa kanya sa syudad. Pagbalik ni Emilia na may dalawang inumin, wala na si Hayato, at ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring. Matapos mag-text kay Emilia, tinawagan ni Hayato ang manager ni Sakura upang iulat ang sitwasyon. Dinala sila ng taxi palabas ng syudad patungo sa isang kahanga-hangang kanyan sa isla ng Sway. Galit na galit si Claire nang matanggap ang balita, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito bilang bahagi ng misyon. Pagdating doon, inakay ni Sakura si Hayato sa pag-akyat ng bundok patungo sa isang tanawin. Nakatanaw sa buong kanyan. Ang payapang kapaligiran ay perpekto para sa isang taimtim na pag-uusap. Unang nagsalita si Sakura, ipinaliwanag na gusto niya talaga si Hayato dahil pinrotektahan nito ang kapuluan at tinulungan siyang pangalagaan ang natitira sa alaala ng kanyang ina. Kaya naman lubos siyang natuwa nang magkita sila. Tinanggap ni Hayato ang kanyang pasasalamat,
at magkasama silang tumingin sa nakamamanghang kanyan. Pagkatapos, binanggit ni Sakura ang nakababatang kapatid ni Hayato. Nang malaman niyang Karen ang pangalan ng kapatid nito, halatang nabigla si Sakura. Bigla niyang nabanggit ang ikalawang matinding pag-atake sa Gudenhorn mga taon na ang nakalipas. At ang silungan sa lungsod. Nagulantang si Hayato nang mapagtanto niyang si Sakura ang batang nahiwalay sa kanyang ina noon. Siya at si Karen ay nanatili sa tabi nito sa buong matinding pagsubok. Matapos ang malagim na pag-atake, naghiwalay ang kanilang landas at nawalan sila ng komunikasyon. Si Sakura ay kinupkup ng isang ama na hindi pa niya nakikilala kailanman. Isinasalaysay ni Sakura ang kanyang buhay pagkatapos noon. Nagkaroon siya ng misteryosong virus at nawalan ng boses. Ipinasa siya ng kanyang ama sa isang research institute na tinatawag na Warslarn, kung saan isang lalaking nagngangalang Vitaly ang nag-inject sa kanya ng bakunang galing sa isang matapang na likido. Maraming bata ang namatay dahil sa bakuna, ngunit si Sakura ay sapat na mapalad upang mabuhay salamat sa isang panlaban na paggamot. Gayunpaman, patuloy si Vitaly na tinuturukan ang mga nakaligtas. Ang layunin niya ay hindi kailanman gamutin sila kundi ang magsagawa ng mga eksperimento, ginagawang mapanganib na nilalang ang mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng sapilitang pagpapasigla sa kanilang natatagong kapangyarihan. Doon, nasaksihan ni Sakura ang mga bata na lumalakas, ngunit nawawalan din ng kontrol, sumisiklab sa matinding galit. Dahil ang boses ni Sakura sa pag-awit ay nagkaroon ng natatanging kapangyarihan, kaya niyang pakalmeyan ang mga batang pinahihirapan. Kaya't patuloy siyang umawit, parang isang dosis ng gamot para sa lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, wala sa kanila ang tuluyang gumaling. Halos lahat sila ay namatay, siya lang ang nakaligtas. Kalaunan, natagpuan ng kanyang manager si Sakura at nailigtas siya mula sa malupit na pasilidad ng pananaliksik na iyon. Ngayon, gumaling na ang kanyang sakit. Bagamat hindi siya makalaban, naging isang tagapaglipol siya, at ngayon ay isa siyang sikat na mang-aawit. Nang marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni Hayato na si Sakura ay isang variant. Inamin niya na ganoon din siya, tanging ang kanyang pagbabago ay resulta ng isang aksidente sa halip na eksperimentasyon. Labis ang tuwa ni Sakura na may kapareho siya ng kondisyon. Muling inspirasyon, gusto niyang dalhin agad si Hayato pabalik sa kanyang silid upang bumuo ng bagong awit. Nang hapong yun, dahil hindi makahanap ng taxi, sumakay sila ng bus pabalik. Habang nasa biyahe, biglang yumanig ng malakas ang bus. Isang mabangis na nilalang ang lumitaw at umaatake sa kanila. Bagaman walang pinsala ang sinuman sa kanila, patuloy ang nilalang sa kanyang galit na paglusob patungo sa kanila. Matapos masigurong ligtas ang mga nakaligtas na pasahero, isinusuot ni Hayato ang kanyang 100 at sumugod palabas upang labanan ang mababangis na nilalang. Sa kabilang banda, natanggap ni Claire at ng iba pa ang balita at mabilis na tumungo sa command center. Bagaman nakipag-ugnayan na sila sa pinakamalapit na mga slayers at nagpadala ng kahilingan para sa backup, kailangan ni Hayato hawakan ang linya hanggang sa dumating ang tulong. Sa tabi ng bangin, nang walang kanyang all-purpose combat suit, lubhang limitado ang galaw ni Hayato. Bahagya niya lamang nasasangga ang mga atake ng halimaw. Saktong ibubuka na ng mabangis na nilalang ang bibig nito upang sumalakay muli. Mabilis na sumugod si Sakura at inaktibo ang kanyang 100. Kahit hindi siya makasugod, makakapagtanggol pa rin siya. Sa kanyang suporta, mabilis na nakipag-ugnayan si Hayato sa kanya at sumugod sa core ng nilalang. Matapos ang walang tigil na sunod-sunod na atake, sa wakas ay pinagparse niya ang core at winasak ang halimaw. Saktong niyakap ni Sakura si Hayato bilang pagdiriwang. Isa pang halimaw ang lumitaw. Sinamantala nito ang pagkakataon habang wala silang bantay at sumalakay. Agad na ipinunla ni Sakura ang kanyang kalasag bilang depensa, ngunit ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Hindi siya nagtagal at bumagsak, sinalo ni Hayato sa tamang oras. Sa kabutihang palad, dumating ang mga dagdag na puwersa sa mismong sandaling yun. Nagpaputok si Fritz ng kanyang baril. Sa likuran niya, sumugod si Emilia, hinihiwa ang bisig ng nilalang at binabasag ang core nito gamit ang kanyang sandata. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya sina Hayato at Sakura na magkatabi. Emilia, agad na pumosisyon sa pagitan nila. Ngunit saglit lamang ang kapayapaan habang lumitaw ang isa pang nilalang. Sa pagkakataong ito, sumama si Risha sa laban,
Unang sumugod gamit ang kanyang dawn, sinundan ni Emilia, na napinsala ng husto ang magkabilang braso ng halimaw. Mula sa malayo, itinutok ni Fritz ang kanyang baril ng diretso sa gitna, ngunit nabigo siyang makalusot. Ang mga pisikal na suntok ni Risha ay naglamat lamang sa bahagi nito. Mabilis na kinuha ni Emilia ang kanyang pana upang barilin tulad ng dati, ngunit natigilan nang makita ang nilalang na nagre-regenerate sa nakababahalang bilis. Agad niyang nakilala ito bilang isang regenerator, isang nilalang na may kakayahang magpagaling, ibig sabihin ay kaya lang nilang patayin ito sa pamamagitan ng pagsira sa ubod nito. Mabilis na gumawa si Emilia ng bagong plano. Lalaban sila sa parehong paraan tulad ng dati, ngunit ang pangwakas na atake ay pananagutan ni Hayato. Pagkatapos may latag ang estratehiya, sumugod agad si Emilia at pinutol muli ang mga braso ng halimaw, na lumikha ng pagkakataon para kay Hayato. Gayunpaman, mabilis na ibinalik ng nilalang ang mga paa at kamay nito at kaagad siyang pinalipad palayo. Sa pagkakataong ito, sumugod ito ng nakangangaang bibig, layuning tuluyang tapusin si Hayato. Mula sa malayo, sumigaw si Sakura para huminto ito. Nakakagulat, ang halimaw ay biglang nanigas sa loob ng 1 o 2 segundo. Agad napansin ni Hayato ang kakaibang pangyayari. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang espada para pabagsakin ang nilalang habang ito ay tuliro. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang misteryosong figura ang biglang lumitaw at pinalipad siya. Isang babae mula sa hindi kilalang grupo ang lumapit kay Hayato at naglabas ng espada. Sa ikagulat ng lahat, ang mga estrangherong ito ay nagtulungan ng walang kamali-mali, mabilis na nilupig ang dambuhalang halimaw. Kahit matapos mapatay ang nilalang, patuloy na idinidiin ng babae ang kanyang sandata sa pinakasentro ng katawan nito. Hayaan ang likido ng barbaro na kumalat sa buong katawan niya. Lahat ay humimok sa kanya na huminto agad, nagbabala na ang pagkalantad sa substansya ay magpapabaliw sa kanya, nang makita nilang dinilaan pa ng babae ang likido. Si Risshore ay sumugod para hilahin siya palayo, ngunit pinatumba ng isa pang miyembro ng grupo. Si Fritz ay lumukso para tumulong, ngunit walang kahirap-hirap ding napatalsik. Si Emilia ay sumugod pasulong, at si Hayato, na nag-aalala para sa kanya, ay tumakbo sa kanyang tabi. Ngunit hinaranggan ng isang lalaking may ngiping baluktot at parang lag-ari. Naalala ni Hayato ang sinabi ni Claire sa kanya tungkol sa ninakaw na Variant Stone. Nagsagupaan ang dalawang panig sa isang matindi, patas na labanan. Matapos ang pansamantalang tigil putukan, iginiit ni Emilia na malaman kung sino sila. Ngunit ang mga estranghero, matapos makuha ang core ng Savage, ay mabilis na umurong, binanggit ang pangalang Vitaly, na nag-iwan kay Sakura na halatang nabigla. Saka palang dumating ang mga helicopter ng akademya para sa pagsagip. Mabilis na bumalik ang lahat sa lungsod. Ipinaliwanag ni Claire at ng iba pa na ang grupong nakasalamuhan nila ay mga mangangaso, mga tagapatay na nagtatrabaho para sa mga ilegal na organisasyon. Kinokolekta nila ang mga core ng Savage dahil ang mga core na ito ay nagbabahagi. Isang istrukturang molekular na katulad ng iba't ibang bato. Pinagsama-sama ito ni Fritz. Kung gayon, ang mga hilaw na core ay maaari ring muling ayusin upang gumana bilang daang sandata, na ginagawa silang pantay na mahalaga. Inutusan ni Claire ang lahat na panatilihing kumpidensyal ang impormasyong ito, dahil ang mga implikasyon nito ay maaaring makaapekto sa isang buong bansa. Bumabalik sa ilang oras pagkatapos matanggap ang balita, tinawagan ni Emilia sina Risha at Fritz para sa backup. Hindi nasiyahan si Claire sa kanilang padalos-dalos na mga aksyon, ngunit dahil mahusay silang gumanap, sina Fritz at Risha ay isa sa alang-alang para sa espesyal na puwersa. Pabalik, hindi sinisisi ni Emilia si Hayato sa hindi pagsipot o sa pagsira sa damit. Bumalik sila sa dormitoryo ng magkasama. Nang gabing yun, tahimik na umupo si Sakura sa entablado ng pagtatanghal, naghihintay para sa konsyerto bukas. Matapos tapusin ang trabaho, binisita ni Hayato ang kanyang kapatid, at tinuruan siya ni Karen kung paano iwawagayway ang lightstick para suportahan ang isang idolo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nakatanggap si Hayato ng tawag mula kay Sakura at natagpuan siyang nakaupo mag-isa sa tabing dagat. Matapos ang kamakailang insidente, ang pag-iisip ni Sakura ay naging marupok. Pakiramdam niya ay nililinlang niya ang lahat. Bukod pa rito, ang mga mababangis na nilalang ay nagrik sa kanya. Boses, at lahat ng ito ay dahil sa virus.
Pinapatahan ni Hayato si Sakura, sinasabihan siya na kahit walang virus, sa tingin niya ay mayroon siyang tunay na magandang boses. Ang kanyang mga salita ay unti-unting nakatulong kay Sakura na manumbalik ang kanyang pagiging kalmado. Kinabukasan, sa malalakas na hiyawan ng mga tao, nag-iba si Sakura kasama ang kanyang 100 at nagsimulang kumanta, lumilipad sa kalangitan sa isang nakakasilaw na pagtatanghal sa himpapawid. Labis ang kagalakan ni Karen na marinig ang kanyang idolo na kumanta ng live, at masaya rin si Hayato para sa kanya. Matapos tapusin ang lahat ng kanta mula sa kanyang album, itinanghal ni Sakura ang isang kantang nilikha ng kanyang yumaong ina. Kahit ang mga nanunood mula sa mga screen na malayo sa lugar ay nararamdaman ang ganda ng pagtatanghal. Natapos ang konsyerto, kinabukasan ng umaga, nagtipon ang lahat sa paliparan upang ihatid si Sakura. Sa wakas ay nakilala ni Karen ang kanyang idolo at nakatanggap ng otograpo. Pagkatapos magnakaw ng halik mula kay Hayato, sumakay si Sakura sa eroplano at kumaway bilang pamamaalam sa lahat, sa tingin na ng lahat ay tapos na ang lahat. Kinabukasan, nagising si Hayato at nakitang nakahiga si Sakura sa ibabaw niya. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, sumugod si Claire sa silid ng galit na galit. Kaagad sa likod niya, pumasok din si Emilia, galit na galit dahil pumasok sila sa silid ni Hayato nang walang pahintulot. Muli, nagkagulo. Sa ibang lugar, kinontak ni Charlotte ang isang lalaki at binalaan siya tungkol sa kamakailang reaksyon ni Lisa. Balik sa akademya, ang lahat ay nasisiyahan sa isang beach outing matapos ang mga nakakapagod na araw na kanilang pinagdaanan. Pinayagan din si Karen na lumabas sa pangangalaga ni Nurse Miharu. Mabilis na hinayla ni Sakura si Hayato patungo sa dagat upang maglaro sa tubig. Nakatayo si Emilia sa dalampasigan, nagngingit-ngit sa pagkabigo. Dahil kailangan niyang itago ang kanyang tunay na kasarian, ang magagawa lang niya ay tumayo doon sa isang t-shirt at relo. Kasama rin sina Claire at ang mga miyembro ng Student Council sa pagtatamasa ng kanilang bakasyon sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw. Sa di kalayuan, masayang naglalaro sina Fritz at Ryusha. Matapos magtampisaw sa tubig sandali, umahan si Sakura at inilabas ang mga bento box na inihanda niya upang sabay-sabay silang makakain. Napag-alaman na nagpasya si Sakura na mag-enroll sa Little Garden upang mas mapalapit kay Hayato. Nagalit ng husto si Emilia. Hindi alam ni Sakura na si Emilia ay isang babae na nagpapanggap na lalaki, kaya akala niya ay bakla ito at naaakit sa mga lalaki. Gamaan ang loob niya na nanatiling ligtas ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Emilia na siya at si Hayato ay napakalapit dahil sila ay magkababata na nakaligtas sa insidente ng Gurdenberg ng magkasama. Habang nagtatalo ang dalawa kung sino ang mas matagal nang kakilala si Hayato, sumingit si Karen at idineklara na kasama niya si Hayato simula pa nang ipanganak ito, agad silang pinatahimik. Isinantabi ang pagtatalo, nagtipon ang lahat para mag-enjoy sa tanghalian. Pagkatapos kumain, hinamon nina Fritz at Ryusha sina Emilia at Hayato sa isang volleyball match. Binuhos ni Ryusha ang lahat at inactivate ang kanyang 100 para sa laro. Sina Emilia at Hayato, na pantay ring ganado, inactivate din ang kanila. Ginagawang matinding larangan ng digmaan ang dalampasigan. Sa gilid, nagbibilad si Claire nang magkumpetensya sina Lydie at Erica sa pagpapahid sa kanya ng sunscreen, naiwang tulala si Claire habang siya'y umupo. Samantala, hinahabol ni Hayato ang isang bola ng napaka-agresibo kaya siya nadapa at bumagsak mismo sa pahingahan ng Student Council, at bumagsak ang mukha niya sa dibdib ni Claire. Agad namang nagalit at sumugod sina Emilia at Sakura. Sa mismong sandaling yon, isang helicopter ang lumitaw ng walang ano-ano at lumapag, may tatak na logo ng Warslarn Corporation. Sa sandaling makita ni Claire ang lumalabas na tao, nakilala niya ito bilang kanyang nakatatandang kapatid, si Juder, na siya ring direktor ng Warslarn. Nang makita ang kapatid, lumapit si Juder at malugod siyang binati. Sinabi niya na narito lamang siya upang tingnan ang mga mandirigma ng kanyang korporasyon na Nagel iligtas sa mundo. Pagkatapos, bumaling si Juder kay Hayato, nagpahayag ng malaking interes sa sumisikat na bituin ng Little Garden. Matapos batiin ang bawat isa ng isa-isa, hiniling niya kay Claire na sumakay sa helicopter at bumalik sa Little Garden kasama niya. Biglang nanlamig ang kapaligiran. Nararamdaman ni Claire na may nangyayari, at tahimik na sinamahan ng kanyang kapatid pabalik sa akademya.
Halos hindi pa natatapos ang bakasyon nang matanggap ni Hayato at Emilia, habang papunta sa klase, ang isang tawag mula sa presidente ng Student Council. Ayon kay Claire, kailangan nilang maghanda para sa isang matinding operasyon ng paglilinis, isang kampanya na pinangungunahan ng United Nations Special Forces. Pinasama rin sina Fritz at Risha. Inaprubahan ni Claire ang kanilang pagpasok sa Special Forces, at sila'y i-deploy kasama ang iba sa operasyong ito. Paglabas sa meeting room, naglalakad si Hayato kasama ang grupo ng Hatake ni Juder. Siya sa isang pribadong pag-uusap. Sa elevator, tinanong ni Juder si Hayato kung alam nito kung ano ang nagbibigay kapangyarihan sa Little Garden. Ang tanong ay ikinagulat ni Hayato. Inakay siya ni Juder sa isang misteryosong pulang silid. Ayon kay Juder, nangangailangan ng Little Garden ng napakalaking enerhiya upang gumana, higit pa sa anumang masusukat. Pumasok sila, at nakita ni Hayato ang isang misteryosong bughaw na puwersa na nagmumula sa gitna ng silid. Sa loob ng tila isang kumikinang na bulaklak, may isang batang babae na nakahiga na nakapikit ang mga mata. Ibinunyag ni Juder na ang batang babae ang pinagmumula ng enerhiya ng Little Garden. Siya rin si Lisa, ang unang Variant Slayer na kailan may nalikha ng sangkatauhan, at ang nakababatang kapatid nina Juder at Claire. Sa mismong sandaling yon, biglang lumitaw si Claire sa silid, at itinutok ang baril niya kay Juder. Kalmado niyang ipinaliwanag na nais lamang niyang ibahagi ang sikreto ng Little Garden kay Hayato, isang sikreto na maaaring makapagpabago ng mundo. Nagalit si Claire nang marinig niya ang kapatid niya na tukuyin si Lisa, na para bang isa lamang itong bagay. Casual na ibinunyag ni Juder na may banal na dugo si Hayato, na maaaring makapagpagising kay Lisa. Bagaman nagdududa ngunit mausisa, sinunod ni Hayato ang mga tagubili ni Juder. Inilagay ang kamay niya sa mahiwagang enerhiya at ipinadaan ang sariling enerhiya niya rito. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas si Lisa ng mahinang asul na liwanag bago bumalik sa kanyang natutulog na estado. Inamin ni Juder na marahil ay naging masyado siyang padalos-dalos. Kung tutuusin, buhay pa rin si Vitaly at patuloy na hinahanap si Lisa. Nais ni Juder na mahanap si Vitaly higit kaninuman, at para magawa ito, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga naghahanap sa kanya. Pagkaalis ni Juder, bumalik si Hayato sa ibabaw kasama si Claire. Bago sila maghiwalay, pinapanumpa siya ni Claire na ilihim ang lahat. Kasunod ng pagbubunyag na ito, mabilis silang sumakay sa isang eroplano upang maghanda para sa bagong operasyon ng paglilinis ng mga mababangis. Nasa harapan nila ang mapa ng isang bulubunduking rehiyon malapit sa isang syudad ng China, kung saan mahigit 50 mababangis na nilalang ang natukoy. Dahil ito ay lupang sinilangan ni Leo, pinahintulutan siyang sumama sa kanila sa misyong ito. Dahil maaaring lumitaw ang tatlong mangangaso mula dati, sina Hayato at ang iba pa ang partikular na pinili para sa kampanyang ito. Kapansin-pansin, si Juder ang pumili sa kanila sa pagkakataong ito, hindi si Lisa gaya ng dati. Lumapag ang eroplano, at dinala sila sa isang malawak na kampo militar. Habang sila ay papasok na, kanilang tolda, may isang babaeng biglang sumulpot at niyakap si Emilia, tinawag siyang prinsesa. Ang pangalan niya ay Claudia, mula Gurdenberg, isang miyembro ng Alyansang Britannia at isa ring Slayer. Hindi pinansin ni Claudia si Hayato at basta na lang nakiusap kay Emilia na bumalik sa kanyang nararapat na lugar bilang binibini ng maharlikang pamilya ng Gurdenberg. Sa pagtatanong ni Hayato, umamin si Emilia na ang kanyang buong pangalan ay Emilia Gurdenberg, ang tagapagmana ng maharlikang angkan ng Gurdenberg. Gayunpaman, nagpasya na siyang hindi na kailanman babalik. Nang marinig ni Claudia na tumanggi si Emilia na bumalik dahil kay Hayato, agad siyang nagalit sa kanya at hinamon siya sa isang duelo. Mabilis silang pumasok sa isang dojo upang maghanda. Wala nang pagpipilian si Hayato kundi tanggapin ito. Sa ilalim ng mga patakaran, hindi maaaring gamitin ang 100 weapons o pandama na enerhiya. Dahil sanay sa kendo, lumalaban si Hayato gamit ang isang kahoy na espada, habang si Claudia naman ay humahawak ng isang mabigat na mace. Walang tigil ang pag-atake ni Claudia habang si Hayato naman ay nakatuon lamang sa pagtatanggol. Sa gitna ng bagsik ng mga hampas na pinakawalan ni Claudia, pinakalma ni Hayato ang kanyang sarili. Pagkatapos, sa isang tumpak na paghataw, binasag niya ang mace nito at naging dahilan ng kanyang pagkatumba sa lupa. Pagkapanalo sa laban, sa kabila nito,
iginiit ni Claudia na ipagpatuloy ang paglaban hanggang sa siya ay manalo, ngunit matigas ang pagtanggi ni Emilia na umuwi. Umalis si Claudia na umiiyak, bagamat hindi niya nakalimutang maghagis ng isa pang mapagmataas na tingin kay Hayato. Nang gabing yun, namasyal sila sa lungsod para maghapunan, hindi nila alam na may isang mangangaso ang nagtatago sa gitna ng maraming tao, pinagmamasdan sila sa buong oras. Kinabukasan, pinal na ang plano ng operasyon. Sa alauna ng hapon, bawat koponan ay ihahatid sa pamamagitan ng helikopter sa kanilang itinalagang posisyon sa bundok. Kanilang nilinisin ang lahat ng mababangis, mga nilalang sa buong magdamag at bumalik sa base bago mag-alas 5 ng sumunod na gabi. Sa pagtatalaga ng pangkat, si Hayato ay ipinareha kina Claire at Erica. Si Emilia ay ipinangkat kay Claudia, na lubos na ikinainis niya. Nilapitan ni Claire si Claudia at ipinaalala sa kanya na si Emilia ay isang mahalagang asset ng Little Garden at isa nilang kasama. Kung nais ni Emilia na manatili, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang suportahan ang desisyong yun. Nang marinig ito, tumahimik si Claudia at sumang-ayon na makipagtulungan sa nalalapit na labanan. Dumating din sina Lydie, Fritz at Risha at itinalaga sa isang pangkat kasama ang dalawang iba pang babae, Alay at Wendy. Ang mga helicopter ay handa na. Unti-unting nagiging handa ang lahat para sa pagharap. Bago umalis, pinaalalahanan ni Claire si Leo na siya rin ay isang tagalupig ng Little Garden at kakailanganin nila ang kanyang suporta sa darating na sitwasyon. Matapos may padala sa iba't ibang lokasyon sa kagubatan, sinimulan ng bawat pangkat ang kanilang masigasig na misyon ng pagsugpo. Mabilis na nalupig ni Claire ang unang kalaban. Si Claudia, na sabik na mapahanga si Emilia at patunayan ang sarili kay Hayato, ay mabilis na inaktibo ang kanyang 100. Sinabi ni Emilia kay Hayato na umupo lang at manood. Lumalaban si Claudia dahil gusto niyang magpakitang gilas. Matapos na mapigilan ni Claudia ang pagkilos ng nilalang sa pamamagitan ng kanyang mga atake, mabilis na inaktibo ni Emilia ang kanyang sariling 100 ayon sa tagubilin at naghatid ng huling atake, na tuluyang nagwakas sa halimaw. Matapos matalo ang nilalang, lubos na natutuwa si Claudia na nakipaglaban siya sa tabi ni Lady Emilia. Sa ibang dako, tinitingnan ni Erica ang analysis screen at kinukumpirmang wala ng mababangis na nilalang sa paligid bukod sa dalawang natapos na nila. Pinapaalalahanan ni Claire ang lahat na manatiling maingat at maghanda para sa isang operasyon na tatagal ng buong gabi. Malayo sa kanilang paningin, pinapanood din ng mga mangangaso ang lahat sa pamamagitan ng binocular. Dumating na sila sa mayamang lupain na ito ng Pangangaso upang makalakam ng pinakamaraming core ng mga halimaw. Sa ibang bahagi ng kagubatan, nag-uugnayan si Risha sa kanyang mga kasamahan laban sa isang halimaw. Bagamat matibay ang kanilang pagtutulungan, kapwa si Risha at ang kanyang kasamahan ay pabor sa agresibong estilo ng pakikipaglaban at kailangan nilang magtipid ng mas maraming enerhiya. Matapos lumaban sa buong hapon, nagpahinga ang lahat sa isang tulda upang kumain at maghanda para sa susunod na alon. Mukhang maganda ang sitwasyon. Nakapagtambo na sila ng 5 halimaw sa ngayon. Matapos ang isang sandali ng tahimik na pagmamasid, napansin ni Erica na tila papalapit ang ulan ngayong gabi. Bilang pag-iingat, kailangan nilang maging labis na maingat sa mga sandatang pampasabog. Pagdilim ng gabi, hinati ni Claire ang lahat sa 2 grupo na magpapalit-palit ng pahinga tuwing 4 na oras, habang nagbabantay ang gising na grupo sa paligid. Agad nagboluntaryo si Emilia na makasama sa pagbabantay sa gabi si Hayato, ngunit mariing tumanggi si Claire. Ayaw rin ni Claudia sa ganoong pagpapares. Sa huli, ipinangkat si Emilia kay Erica, habang si Hayato naman ay napunta sa pagbabantay kasama si Claire. Sa loob ng tolda, hindi makatulog si Hayato, ngunit ipinaalala ni Claire sa kanya na kung walang pahinga, wala siyang lakas para lumaban. Mabilis niyang pinilit ang sarili na huminahon. Kalaunan ng gabing yon, tinapos nina Emilia at Erica ang kanilang shift at iniulat ang sitwasyon. Isang panandaliang pag-ulan ang dumaan at lumipas. Bagaman ang kanilang target ay 42 na nilalang, tila mas marami ang mababangi sa lugar kaysa sa inaasahan. Sina Hayato, Claire, at Claudia ay nagsimula na sa kanilang pagbabantay. Tinitigan ni Hayato ang kalangitan sa gabi, ang uri ng tanawin na gustong-gusto ni Karen, nakikita kung gaano siya kalapit sa kanyang kapatid. Hindi mapigilan ni Claire ang ngumiti. Naniniwala siya na balang araw, lahat ay malayang makatitig sa isang gabing kalangitan na tulad nito.
Iyan ang ipinaglalaban nila. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang lumitaw si Claudia at iniulat na nakakita siya ng malaking itim na hugis malapit sa lawa na maaaring isang mabangis na nilalang. Sinabi niya sa kanilang dalawa na imbestigahan yun habang siya ay may iwan upang bantayan ang mga tolda. Sa totoo lang, ito ay plano ni Claudia na ipare si Hayato kay Claire upang masubukan niyang kumbinsihin si Emilia na bumalik sa Gurdenberg. Kasabay nito, nanunood din ng tatlong mangangaso sa dilim. Sinusundan ang mga direksyon ni Claudia, natuklasan nga ni Hayato at Claire ang isang mabangis na nilalang na gumagala. Sinubukan ni Claire na mag-radio pabalik para magulat, ngunit biglang nawala ang signal. Matapos ang sandaling pag-iisip, dahil iisa lang naman ang nilalang, nagpasya siyang sumugod at umatake. Dahil sa dilim, hirap siyang makakita at nadapa si Claire, na ilagay ang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa kritikal na sandaling yun, sumugod si Hayato at tinapos ang halimaw para sa kanya. Dahil nadapa at narumihan si Claire, nagtungo ang dalawa sa lawa para maglinis. Balik sa mga tolda, hindi makatulog si Emilia at lumabas. Nakita niya si Claudia na mag-isang nagbabantay, sinabi ni Claudia sa kanya na nag-date ang dalawa sa tabi ng lawa. Sa tabi ng lawa, naghubad si Claire para maligo. Habang nakatalikod si Hayato sa kanya sa pagkapahiya, patuloy na hinihimok ni Claudia si Emilia na iwanan ang lugar na ito at ang traidor at umuwi sa Gurdenberg. Bumalikwas si Emilia na hindi siya aalis ng bansa dahil lang inagaw sa kanya si Hayato. Sa kabilang banda, habang naliligo, tinanong ni Claire ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Hayato, dahil ipinaalala nito sa kanya ang kanyang kapatid na si Lisa. Hindi tulad ni Hayato o Emilia, ininjektahan si Lisa ng likidong nagdudulot ng kakaibang katangian sa sandali ng fertilisasyon, ibig sabihin ay ipinanganak siyang isang variant. Ang taong responsable, hindi si Vitale, na nooy isang katulong lamang. Ito si Linis, ang sariling ina ni Claire. Ginawa niya ito sa sarili niyang anak, dala ng Hungariang talunin ang mga Diyos. Sa huli, si Lisa ang naging henyo na tagapagwasak na inaasahan ng kanyang ina. Ngunit sa isang laban upang iligtas si Claire mula sa isang mabangis, nagpakawala si Lisa ng ipinagbabawal na enerhiya. Mula noon, nalugmok siya sa walang hanggang pagtulog, naging pinagkukunan ng lakas ng Little Garden, o mas tumpak, ang trump card ni Warslarn, ang trump card ni Juder. Si Claire ang naging pinuno ng Little Garden dahil lang sa isang dahilan. Upang maiwasan ang kapatid niya na pagsamantalahan si Lisa. Nakikinig si Hayato ng tahimik. Sa totoo lang, halos pareho rin siya. Naging isang tagapagpuksa siya dahil lang sa kailangan ng kanyang kapatid ng gamutan dito. Siyempre, ang pagpapanatili ng kapayapaan ay mahalaga rin sa kanya. Habang nag-uusap, biglang nakatanggap si Hayato ng senyales ng alarma mula sa Team D, na pinamumunuan ni Zaid, na nag-uulat na tatlong mangangaso ang umaatake sa kanila. Sa parehong sandali, nakita rin nila ang isang senyales ng panganib mula sa posisyon ni Fritz. Agad sinabihan ni Claire si Hayato na bumalik sa kampo at iulat ang sitwasyon sa iba, habang siya naman ay pupunta upang suportahan ang mga pangkat na inaatake. Sa panig ni Fritz, sinaktan ng husto sila ng mga mangangaso. Ang lahat ay nagtamba, at si Lidi na lamang ang halos hindi na makatayo. Inaktiba ng mangangaso ang kanyang variant form at pinatalsik si Lidi. Ang kanilang layunin ay nakawin ang daang sandata ng bawat isa. Sa sandaling yon, dumating si Claire na may kumpletong pananggalang, saktong-sakto upang saklalahan ang grupo. Pagkakita sa mga mangangaso, iginigiit niyang malaman kung nasaan si Vitali. Sa totoo lang, gaano man kalakas ang mga mangangasong ito, wala silang binatbat sa kumpletong pananggalang. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, nagsimula ang isang biglaang buhos ng ulan. Nagbago ang kilos ng mangangaso, agad mula sa pag-iingat tungo sa mayabang na kumpiyansa, na lalong nagpapalalim sa hinala ni Claire. Nang walang pag-aatubili, binago ng mga mangangaso ang kanilang mga katawan, ipinatawag ang kanilang mga sandata, at sumugod kay Claire. Napagtanto niya na hindi siya ang puntirya nila, kundi ang kanyang mga kanyan. Ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang sarili, kahit laban sa kanyang mga kontra-atake. Sumugod ang mga mangangaso ng may mayabang na kumpiyansa. Ang dahilan ay agad naging malinaw. Ang kapangyarihan ng daang sandata ay humihina sa ulan. At totoo nga, mabilis na nakontrol ng mga mangangaso ang labanan at napatalsik si Claire. Nang itinaas ng nababaliw ang kanyang espada,
Para tapusin na siya, isang kadena ng enerhiya ang biglang humahampas at humihinto sa kanya. Si Erika yun. Dumating sina Hayato at ang iba pa sa tamang oras at nasupil na ang natitirang mga mangangaso. Nang makita ang dalawa niyang kasamahan na napigilan, ang huling mangangaso ay nagwala at kumawala mula sa sandatang pampigil ni Erika. Nagawa rin ng dalawa pang kasama na ipatawag ang kanilang mga sandata at makawala sa paghawak ni Claudia at Amelia. Habang ang nagwawalang mangangaso ay muling naghahanda na sumugod kay Claire, mabilis na inilabas ni Hayato ang kanyang espada at sumugod. Samantala, unti-unting binabaliktad ni Amelia ang sitwasyon sa kanyang laban-laban sa babaeng mangangaso. Humahawak ng sandatang hugis gulong, sinukol siya sa pader, nang makita na ang kanyang kalaban, si Nokri, ay tumatangging sumuko. Nagbigay si Amelia ng isang matinding suntok na nagpatalsik sa kanya at nagpabalik sa kanya sa orihinal niyang anyo. Si Ness Saturday, ang natitirang mangangaso, ay agad na lumundag upang pumalit kay Nokri laban kay Amelia. Mabilis na sinira ni Amelia ang lahat ng sandata ni Ness Saturday at lumapit. Sinubukan ni Ness Saturday na umatake muli, ngunit madali siyang naharangan ni Amelia. Napagtanto ni Amelia na nagtataglay si Ness Saturday ng kakayahang kopyahin ang mga kasanayan ng iba gamit ang kanyang kaliwang mata. Tinanong lang niya si Ness Saturday kung ano balak niyang gawin sa mga matang iyon, gamitin ang mga ito upang saktan ang mga tao, o upang masdan ang kagandahan ng mundong ito. Ang tanong ay nagpaiwan kay Ness Saturday na tulala. Sa kabilang banda, si Hayato ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa natitirang mangangaso. Nang marinig ang mga salita ni Amelia, nagpakawala ang lalaki ng isang mapanghamak na ngisi. Ang mga mangangasong ito ay tila may malalim na puot sa mundo at nais itong gawing lugar ng tunay na kalayaan. Sa gitna ng walang tigil na pag-atake ng lalaki, biglang naramdaman ni Hayato na tila kaya niyang maramdaman ang mga alaala ng kanyang mga kalaban. Silang tatlo ay minsang itinuring na mga alipin, ginutom at walang tigil na pinagsamantalahan. Sa huli ay tumakas sila, ngunit bumagsak sa pagod habang naglalakbay. Nawalan si Ness Saturday ng isang mata sa pagsubok na pinagdaanan. Doon nila nakilala ang isang babae na nagbigay sa kanila ng pag-asa at lakas upang makamtan ang kanilang kalayaan. Nabahala si Hayato sa kanyang nasaksihan, ngunit wala rito ang nagbibigay katwiran sa masasamang bagay na kanilang nagawa. Hinarap ang mapanganib at matinding atake ng kalaban, inaktiba ni Hayato ang buong katawang baluti at nagpatuloy sa laban. Mabilis na napabagsak si Croven, ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko at pilit na lumaban. Mula sa malayo, napagtanto ni Amelia na kung si Croven, kung magpapatuloy pa, tuluyang lalamunin siya ng kakaibang kapangyarihan. Patuloy na lumalaban si Croven kahit pa umuubo na ng dugo. Maging si Claire ay hindi na makatiis na manood at inutusan siyang huminto bago pa mahuli ang lahat. Sa mismong sandaling yon, isang kakaibang bagay ang bumulusok mula sa kalangitan. Ito ay kahawig ng isang mabangis na nilalang, sumusulpot mula sa lupa at sumusugod sa timbi agad namang ibinalik ni Croven ang ninakaw na daang sandata sa grupo bilang panukli para sa isang pansamantalang tigil putukan. Nagmungkahi siya ng kasunduan. Pababagsakin ng kanyang grupo ang mabangis na nilalang para sa grupo ni Hayato, ngunit bilang kapalit, mapapasa kanila ang pusod. Dahil dito, itinutulak ni Croven ang kanyang anyong baryante sa pinakamataas nitong hangganan at dumiretso sa halimaw. Gayunpaman, lumikha ang dambuhala ng malaki at hindi matatalab na kalasag na malawakan. Hindi niya man lang ito masugatan. Umatake si Croven sa kawalan ng pag-asa. Sunod-sunod na atake, kailangan niyang manalo. Kailangan niyang makamit ang kapangyarihan upang makamit ang kanyang kalayaan. Ngunit ang lakas ng isang tao lamang ay hindi sapat upang sirain ang isang bagay na kasindak-sindak. Walang kahirap-hirap na itinabi ng dambuhala si Croven at ibinuka ang bibig nito upang wakasan siya. Sa huling sandali, mabilis na pumasok si Hayato at hinayla ang walang takot na mandirigma palabas ng panganib. Ikinilos din ni Claire ang kanyang kanyan, ngunit kahit siya ay hindi makatago sa kalasag. Gayunpaman, ang mga Slayer mula sa ibang pangkat ay nagbibigay din ng kanilang suporta, patuloy na tinatamaan ng hadlang gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Kinukuha rin ni Emilia ang kanyang sariling kanyan, handang sumama kay Claire sa pagpabagsak ng nilalang. Sinusuri ni Erika ang sitwasyon at natukoy na kung sabay-sabay na ituon ng lahat ng Slayer ang kanilang puwersa, mayroon silang pag-asa.
Gayunpaman, dahil sinira ng mga mangangaso ang kanilang komunikasyon kanina, hindi pa rin gumagana ang mga command radio. Pinapaalalahanan ni Claire ang lahat na upang talunin ang mababangis, kailangan nilang lahat na magtulungan. Matapos ang isang saglit na katahimikan, sumang-ayon si Ness Saturday kay Atros at pinatay niya ang kanyang pangharang na aparato. Kaagad, naibalik ang komunikasyon. Kumonekta si Erica sa command center ng Little Garden at hiniling kay Charlotte na kalkulahin kaagad ang isang solusyon. Binasa ni Charlotte ang data ni Lisa at kinumpirma na ang sabay-sabay na pag-atake mula sa lahat ng mangwawasak ay tunay na makakabasag sa kalasag. Mabilis na inutusan ni Claire ang natitirang mga koponan na maghanda ng isang pinag-ugnay na pag-atake. Muli, ang pangwakas na atake ay ipinagkatiwala kay Hayato, ngunit sa mismong sandaling iyon. Si Leo sa observation room ay nakita ang mabangis na nilalang na naghahanda ng sarili nitong kontra-atake. Matapos mabaigo ang unang pinagsamang pag-atake, natukoy ni Charlotte na kulang ang lakas ng sandata, dahil napakaraming mandirigma ang kasalukuyang naubusan ng lakas at hindi makalusab. Matapos kumonsulta sa datos ni Lisa, inutusan ni Charlotte si Hayato na ibahagi ang kanyang variant energy kay Claire sa pamamagitan ng halik. Ang sitwasyon ay kritikal, lampas na sa puntong pagtalunan kung ito ay nararapat. Mabilis na idinikit ni Hayato ang kanyang labi kay Claire. Matapos iyon, muling itinaas ng lahat ang kanilang sandata. Isang napakalaking pinagsamang pagsabog ang sumugod patungo sa mabangis na nilalang, at sa wakas, nabasag ang kalasag. Sinamantala ni Hayato ang pagkakataon at sumugod ng diretso, ipinasok ang kanyang talam sa kaibuturan ng nilalang. Matapos mapagtagumpayan ang mabangis na nilalang, lumubog si Hayato sa ilalim ng tubig kasama nito. Agad na sumisid si Milia upang hilahin siya palabas, at sa ilalim ng tubig, nagnakaw siya ng isang lihim na halik. Dumating ang kinabukasan, at ibinalik ng eroplano ang lahat. Ang mga sugatan ay ginamo ng may pag-iingat. Hindi lamang ang grupo, kundi pati na rin ang tatlong mangangaso ay isinakay sa sasakyang panghimpapawid patungo sa Little Garden, isang desisyon na ginawa ni Juder. Pagbalik sa paaralan, si Hayato ay dinala sa ospital. Bagamat walang malay, ang kanyang kondisyon ay matatag. Si Karen, nakasama si Sakura, dumating upang bisitahin ang kanyang kapatid. Nagising si Hayato saktong-sakto para sa isang mainit na muling pagkikita nilang lahat. Sa ibang dako, pinagmamasdan ni Vitaly ang kanyang mga eksperimento. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang grupo ni Croven. Nakatuon lamang siya sa pagsasakatuparan ng kanyang plano. Huli na sa hapon, sa isang liblib na kagubatan, nakikipaglaban si Alay sa mababangis na nilalang, at siya ay napatumba ng tatlo sa kanila ng sabay-sabay. Nagmadali si Wendy na may pag-aalala. Pinag-aralan niya ang mga halimaw ng matagal, saka siya nanigas sa gulat nang mapagtanto niyang sila. Walang core. Bago pa niya ito lubos na maintindihan, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw, dahilan para mapahawak si Wendy sa kanyang ulo sa matinding sakit. Makalipas ang isang segundo, siya ay bumagsak. Ang may kagagawan ay si Vitaly, na tila naghahanda ng isang uri ng eksperimento sa kanilang dalawang katawan. Sa akademya, muling nagtipon ang lahat sa silid ng pagpupulong upang pag-usapan ang naganap na operasyon. Nagtatanong si Hayato tungkol sa mga nahuling mangangaso. Sila ay kasalukuyang pinipigil sa antas sa ilalim ng lupa. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita tungkol sa kanilang nalalaman o anumang kritikal na impormasyon patungkol kay Vitaly. Bagaman hindi rin sila kumilos. Pagkatapos ay ipinaalam ni Claire sa grupo na natagpuan ng Intelligence Division ng Warslarn ang laboratorio ni Vitaly, ngunit sa kasamaang palad, nakatakas siya sa tamang oras. Sinusuri nila ang anumang impormasyong naiwan, ngunit mukhang lahat ng may tunay na halaga ay sinira o kinuha. Binalaan ni Claire ang lahat na manatiling mapagbantay at paigtingin ang seguridad para sa nalalapit na Garden Festival. Ang Garden Festival ay isang bukas na kaganapan. Ang airship ng akademya ay dadaong sa Sangria Port sa United States of Liberia. Dahil nag-enroll si Sakura ngayong taon, siya ay nagpasya na magsagawa ng konsyerto sa campus sa panahon ng pista. Lahat ay patungo sa paliparan upang salubungin ang mga darating na bisita. Hindi lamang ang mapangahas na si Claudia ang bumalik, kundi lumipad din si Wendy pabalik sa akademya. Kakaiba, wala si Alay sa kanila. Ang akademya ay punong-puno ng sigla habang isinasagawa ang paghahanda para sa pista.
Bawat klase ay abala sa pag-aayos at pagdedekorasyon. Pagkatapos ng klase, si Hayato ay tumungo sa ospital at nagkataong nakita rin niya si Sakura doon, ngunit hindi si Karen ang binibisita niya. Sa halip, pumasok siya sa isang misteryosong silid na malalim sa ilalim ng lupa. Tahimik siyang sumunod ni Hayato sa loob at natuklasan hindi lang si Sakura, kundi pati na rin sina Karen at Charlotte. Lumalabas na magtatanghal si Karen kasama si Sakura sa nalalapit na konsyerto. Medyo nag-aalala si Hayato sa kalusugan ng kanyang kapatid, ngunit ipinakita ni Karen sa kanya ang isang 100 na tinatawag na divine card. Gamit ito, magagawa niyang sumayaw at lumipad pa. Sa panahon ng paggamot ni Karen, natuklasan ni Charlotte na ang kanyang katawan ay tugma sa 100, na ginagawang ganap na posible ang paggamit nito. Tinutulungan nina Sakura at Charlotte si Karen na magsanay gamit ang 100 sa pag-awit. Matapos mawala ang kanyang paunang pag-aalala, sinuportahan ni Hayato ang kanyang kapatid. Gayunpaman, pinalabas siya ni Sakura ng silid, iginiit na walang tagalabas ang dapat naroroon sa mga ensayo. Sa ibang lugar, bumalik si Wendy sa kanyang silid pagkatapos ng pulong. Tahimik niyang tinitigan ng isang automatikong cleaning robot, hindi mabasa ang kanyang iniisip. Makalipas ang ilang araw, opisyal na nagsimula ang Garden Festival. Ibinaba ng airship ng akademya ang angkla, binuksan ang mga pinto nito para salubungin ang mga bisita. Ang mga miyembro ng Student Council ay ipinadala sa lahat ng dako upang panatilihin ang seguridad. Maging si Claudia ay itinalaga sa pagbabantay sa pinakadulong bahagi ng anchor point. Sa ilalim ng lupa na lugar ng pansamantalang pagligak, nagdala si Maymay ng masaganang handog ng pagkain mula sa festival sa mga mangangaso bago umalis. Hindi maintindihan ni Crovan at ng iba pa kung bakit napakabuti ng pagtrato sa kanila ng mga taong ito. Tutal, ang mga mamamatay tao ay dapat nilang kalaban. Kinumpiska ang daang sandata ni Crovan at Nakiri. Tanging si Ness Saturday lamang ang pinayagang panatilihin ng kanya, dahil kung wala ito ay hindi siya makakakita. Tahimik na naaalala ni Ness Saturday ang minsanang tanong ni Emilia sa kanya. Wala siyang sinasabi, ngunit tila may daladala siyang napakaraming di nasasabing iniisip. Habang tila lumalambot sina Crovan at Ness Saturday, nananatili si Nakiri na kinain ng galit sa mga mamamatay tao at itinuturing pa rin silang kaaway. Sa labas, buhay na buhay ang pagdiriwang. Si Emilia at Hayato ay lumilibot sa mga kubol na itinayo ng iba't ibang klase. Nakakapit si Emilia sa tagiliran ni Hayato, iniisip na sa araw ng pagdiriwang na tulad nito, walang sinumang papansin sa kanilang dalawa. Nakita nila sina Raisha at Erika na nakasuot ng asterisk maid outfit, iniimbitahan silang pumasok para magkape. Nang makita si Erika na labis na nahihiya, tuwang-tuwa si Emilia na kumukuha ng mga litrato para asarin siya, nagbabanta na ipopost ang mga ito sa social media. Napansin ng ibang estudyante sina Hayato at Emilia at inanyayahan silang pumasok, at ang dalawa ay nadala sa Asterisk Cafe Asterisk upang magpakasarap sa tsaa at matamis na tinapay. Para makaganti sa panunukso, hinikayat ni Erika ang ibang mga katulong na dalhin si Emilia papasok at pilitin siyang magsuot ng maid outfit. Gaano man siya humangal, sinubukan ni Hayato na tumulong, ngunit sinabihan siya ni Erika na maghintay sa labas. Tinanong kung ayaw ba talaga niyang makita si Emilia na nakasuot ng cute na maid dress. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Emilia na nakasuot ng maid costume, na mukhang lubhang nahihiya. Naitulak si Hayato ng mga tao at natamba sa kanya. Agad na nagkuha ng litrato ang kanilang mga kaklase, sabik na ipaskil ang larawan sa group chat ng klase bilang pinakabagong mainit na usapan. Matapos ang panunukso, nagpalit sina Raisha at Erika. Pabalik sa kanilang ordinaryong damit at umalis sa kafe upang ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin. Sa paliparan, dumating na rin si Juder. Matapos ang kanyang paglalakad, hinanap ni Hayato ang kanyang kapatid sa waiting room, kung saan ito ay naghahanda upang magtanghal, suot na ang kanyang all-purpose suit upang gamitin ang kanyang 100 sa practice stage. Matapos aliwin ang kanyang kinakabahang kapatid sandali, pumasok din si Sakura sa waiting room upang sumama sa kanila. Habang sila ay nagkukwentuhan, biglang sumulpot si Juder. Nakakagulat, naroon lang siya upang suportahan sina Sakura at Karen bago agad umalis, na ikinagulat ng lahat. Balik sa stadium, umupo sina Hayato at Emilia upang panoorin ang pagtatanghal nina Sakura at Karen.
Habang nagaganap ang konsyerto, sa tarangkahan ng pasukan, pinalitan ni Wendy ang shift ng isang kapwa estudyante. Nang walang nakakaalam, pinayagan niyang makalusot sa loob si Vitaly. Gamit ang kanyang mga kredensyal, sinamahan ni Wendy si Vitaly palalim sa ibabang palapag. Pagdating nila sa kanilang patutunguhan, ikinaway ni Vitaly ang kanyang kamay, at agad na nawala ng malay si Wendy. Sa entablado, matapos ang set ni Sakura, dahan-daang lumitaw si Karen sa harap ng madla. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at ibinabahagi niya ang kanyang pangarap sa lahat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinasangkapan niya ang kanyang 100 at patuloy na umaawit. Ang kapaligiran sa itaas ay nagliliyab sa simbuyo ng damdamin at enerhiya. Sa ibaba, pansamantalang pinagmamasdan ni Vitaly ang entablado, pagkatapos ay tahimik na lumulusot palayo patungo sa ibang lugar. Ang upos ng sigarilyo na iniwan niya ay dinampot ng isang automatikong cleaning robot, at bigla itong naging isang nakakapangilabot na pulang kulay. Sa sandaling yun sa stadium, ang mga paputok ay nagpapailaw sa kalangitan. Si Karen, na pinalakas ng kanyang 100, ay nakakatayo at nakakaawit. Si Sakura ay lumilipad sa paligid ng mga upuan na tila sumisigaw ng pagsuporta at nakikiisa sa awit. Sa awit ng mga dalaga. Pagkatapos ng pagtatanghal, ang buong manunood ay pumalakpak ng malakas. Maging si Emilia ay hindi maiwasang mamangha sa ganda ng awitin. Pagkatapos ng solo, nagpatuloy sina Sakura at Karen sa isang duet sa malakas na hiyawan ng mga tao. Sa itaas, tahimik na pinapanood ni Juder ang lahat, hindi mabasa ang kanyang iniisip. Ang kanilang pagtatanghal ay ipinapalabas din sa labas ng stadium. Si Charlotte, na nanunood mula sa ilalim ng lupa, ay napakaganda para sa kanya, at maging si Lisa ay tila nasisiyahan din dito. Maligaya ring nakikinig sina Claire at ang student council nang biglang makatanggap si Chris ng ulat na may isang gwardya na. Natagpuan ang isang estudyanteng walang malay. Lumabas na si Wendy ang estudyante, ang delegado mula sa Liberia. Wala siyang nakikitang pinsala at nagkamalay na, ngunit hindi niya matandaan kung bakit siya naroon. Ayon sa kanyang salaysay, nabanggit din niya ang isang uri ng coreless na salbaha. Sa pagkarinig ng mga kalat-kalat na impormasyong ito, sumeryoso ang ekspresyon ni Claire. Inutusan niya si Chris na ipatawag agad si Charlotte. Sa labas ng akademya, nasa kasagsagan pa rin ang pagdiriwang. Nanunood si Vitaly mula sa itaas, tahimik na naghihintay ng kanyang sandali. Ang automatikong robot panlinis na pumulot ng kanyang upos ng sigarilyo ay ngayon. Kumikilos ng may tiyak na layunin patungo sa isang partikular na lugar. Sa lungsod, kakalabas lang nina Leo at Noah mula sa Maid Cafe at nagkukwentuhan tungkol sa konsyerto ni Sakura nang bigla silang magulat sa isang mabangis na hugis pukyutan na biglang lumitaw sa gitna ng kalsada. Maingat itong pinagmasdan nina Erica at Raisha. Ang pukyutan ay mukhang mekanikal, at hindi alam kung sino ang kumokontrol dito. Hindi nila ito pinabayaan, mabilis na ginamit ng dalawa ang kanilang 100 upang hulihin ang mekanikal na pukyutan. Ngunit sa sandaling abutan nito ng kadena ni Erica, sumabog ang pukyutan. Agad pagkatapos nito, isa pang mekanikal na pukyutan ang lumitaw at lumipad. Patungo sa isang kahon ng koneksyon ng kuryente, na tila nagbabalak na sirain ang buong lugar. Mabilis na inaktibo ni Raisha ang kanyang daan upang pigilan ito. Sa sandaling sumabog ang bubuyog na yun, sumiklab ang mga pagsabog mula sa bawat sulok ng lungsod. Sa isang iglap, nagdilim ang mga display screen sa buong lungsod, at nagsimulang umakyat ang usok at apoy. Nagpasya sina Erica at Raisha na kailangan nilang harapin agad ang mga kakaibang bubuyog na ito. Inutusan ni Erica sina Leo at Noah na ilikas ang mga sibilyan sa mas ligtas na lugar. Mga ulat tungkol sa mga bubuyog na sumasalakay sa power grid ang bumubuhos sa command center. Sina Chris at Liddy ay nagtatrabaho ng puspusan para maghatid ng impormasyon at magpakilos ng suporta. Pinapanood ni Claire ang lahat sa katahimikan, naghihinala na may nag-oorganisa ng lahat ng ito. Doon, nagpadala sina Leo at Noah ng isang kagyat na video transmission, nagpapakita ng mga automated cleaning robot na nagiging pula at, sa isang iglap, nagiging mga bubuyog. Agad na iniutos ni Claire na patayin ang lahat ng cleaning robot, at kung hindi ito posible, sirain ito kaagad. Pagkatapos, iniulat ni Erica na may natagpo ang variant stones sa mga labi ng mga mechanical na bubuyog.
Mukhang ito ay isang organisadong pag-atake sa Little Garden. Dumating si Charlotte sa command center. Kinikilala nilang dalawa ni Claire na halos tiyak na atake ito ni Vitaly. Mabilis na inutusan ni Claire si Chris na maglabas ng agarang suspensyon sa Garden Festival, kasama ang mga utos sa paglikas at pagpapatawag sa lahat ng mga ngaso. Mabilis na ipinahayag ang mga anunsyo sa lahat ng dako. Sa stadium na may mahigit 100,000 katao, nakatanggap din sina Hayato at Amelia ng alerto. Sa backstage, narinig ni Sakura ang balita mula sa kanyang manager at agad niyang ginamit ang kanyang impluwensya upang hikayatin ang lahat na lumikas patungo sa kaligtasan. Nang makita ang lumalagong takot, siya ang nanguna at nanawagan ng pagiging kalmado. Sa command center, muling pinanood ni Charlotte ang security footage. Minanipula ni Vitaly si Wendy upang makapasok sa barko. Malamang nagawa rin niya ang mga mekanikal na bubuyog. Napagtanto ni Claire na maaaring nakatanggap si Vitaly ng imbitasyon mula kay Juder. Mabilis niyang pinakiusapan si Charlotte na palakasin ang seguridad, pagkatapos ay kinontak niya sina Hayato at Amelia. Sa labas, patuloy na lumalaban sina Erika, Risha, at ang iba pang mga Slayer upang puksain ang kawan ng mapanirang bubuyog. Patuloy na ginagabayan ni Leo at Noah ang mga sibilyan sa kaligtasan. Sa kaibuturan ng barko, isang pulang robot na panlinis ang matagumpay na nagbagong anyo bilang isang bubuyog at nakapasok sa pinakamalalim na antas. Sa isang pindot lang, lahat ng makina sa lugar ay nagiging pula, na parang napapasailalim sa kontrol ni Vitaly. Sa labas ng akademya malapit sa Anchor Point, ang mga estudyante mula Liberia ay hindi pa nakakatanggap ng malinaw na impormasyon tungkol sa nangyayari sa loob. Si Claudia, na nagbabantay, ay napansin ng isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid na papalapit at mabilis itong iniulat. Ngunit huli na ang pagtuklas. Ang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak ng direkta sa Anchor Point at sumabog. Ang command center ay binaha ng mga ulat ng isang virus sa Air Defense Network na nagpatigil sa kanilang radar at pumigil sa kanila na matukoy ang anomalya. Tahimik na nagmamasid si Charlotte. Sa huli, malaki ang naging kontribusyon ni Vitaly sa orihinal na disenyo ng Little Garden ilang taon na ang nakalipas. Malamang na nakapasok siya sa pamamagitan ng isang nakatagong pintuan. Sa kabilang banda, nagawa ni na Claudia at ng iba pang estudyante na iwasan ang pagsabog ng sasakyang panghimpapawid, ngunit ngayon ay humaharap sila sa bagong banta. Isang kawan ng walang core na mababangis na kopya, na kumikinang ng kakaibang pulang kulay. Agad na nag-activate ang mga sistema ng depensa ng akademya, ngunit ang karaniwang armas ay walang silbi laban sa mga nilalang na ito. Sumugod si Claudia para umatake, ngunit napansin niyang halos walang epekto ang kanyang mga atake. Ang ibang estudyante ay nakatuon lamang sa pagtaas ng kanilang mga panangga upang protektahan ang kanilang sarili. Napagtanto ni Charlotte sa command center na ang mga ito ay mababangis na replika na nilikha ni Vitaly gamit ang mga nakolektang variant stones at savage cores. Tila ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa Warslarn. Nakipag-ugnayan si Claire sa ibang miyembro ng student council at mabilis na nagbigay ng utos. Dumating sina Hayato at Emilia sa command center at binigyan ng impormasyon. Itinalaga sila ni Claire sa pangkat na nagpoprotekta sa tatlong mga ngaso. Hindi nila maaaring hayaan na mahulog sila sa mga kamay ni Vitaly. Sa mismong sandaling yun, isa pang hindi nakikilalang sasakyang panghimpapawid ang bumagsak mula sa kalangitan. Sa stadium, ginagawa ni na Karen at Sakura ang lahat ng kanilang makakaya upang panatilihing kalmado ang natitirang manunood. Napigilan ang sasakyang panghimpapawid ng harang ng akademya, ngunit ang mga mababangis na kopya ay nagsisiksikan na, sinusubukang pasukin ito. Humihina ang depensa ng kalasag. Gusto ni Claire lumabas at lumaban ng direkta, ngunit ang command center ay hindi gagana kung wala siya. Nang marinig ito, Hayato, kusang loob na nagpresenta siya at si Emilia na pumalit sa kanya. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, tinanggap ni Claire at inutusan silang tapusin ang misyon at bumalik ng buhay. Idinagdag ni Charlotte na kayang hawakan ni Maymay ang pagbabantay sa tatlong mga ngaso. Sa antas ng pagpigil sa ilalim ng lupa, nararamdaman ng mga mangangaso na may mali sa itaas. Tuwang-tuwa si Nokri, naniniwalang dumating si Vitaly upang iligtas sila. Naniniwala rin sila na hindi kailanman sasaktan ni Vitaly ang mga sibilyan, na gusto lang niyang sirain ang mga tagapuksa, kaya hindi siya aatake ngayon.
Ngunit halos sandali lang, lumitaw mismo si Vitaly sa kanilang silid na kinaroroonan, hawak ang kanilang 100 sandata at inuutusan silang sumama agad sa pag-atake sa Little Garden. Hindi pinapansin ang kasiglahan ni Nokri, itinatanong ni Krovan kung bakit isinasagawa ni Vitaly ang isang pag-atake na nakakapinsala sa mga sibilyan, lalo na kung ang mga tao rito ay hindi naman kasama ng ayon sa kanyang sinabi. Nang makitang tumatanggi ang tatlo na sumunod, pinindot ni Vitaly ang isang butones sa isang aparato, na naging sanhi upang mapahandusay ang tatlo, na napahawak sa kani-kanilang ulo dahil sa matinding kirot. Sa ibabaw ng lupa, patuloy ang laban ng lahat upang sirain ang mababangis na kopya at protektahan ang mga sibilyan. Ang depensibong hadlang ay walang humpay na inaatake. Sakura at Karen, walang magawa kundi panoorin ang paninira ng mga halimaw. Saka naman dumating sina Hayato at Emilia para harangin ang mga nilalang bago pa tuluyang masira ang harang. Sa ilalim ng lupa, dumating si Meimei at nakita na nakapasok na si Vitaly sa lugar. Nang walang pag-aalinlangan, nagpaputok siya para protektahan ang tatlong mangangaso. Ngunit sa isang sandali ng pagkaabala, tinamaan siya ni Vitaly sa balikat. Sa kabila ng kanyang mga sugat, patuloy na lumaban si Meimei nang walang tigil. Kalaunan, lumingon at tumakas si Vitaly, na iniwan ang mga mangangaso. Naubusan ng bala, huminto si Meimei, nakikipaglaban at isang sinisilip sina Krovan at Ness Saturday. Pinasalamatan siya ng dalawa at humingi ng tawad sa pag-atake sa kanya kanina. Ngumiti lamang si Meimei at tiniyak sa kanila na darating na kaagad ang mga karagdagang puwersa. Matapos iwanan ng mga mangangaso, nagtungo si Vitaly sa silid kung saan natutulog si Liza. Naghihintay na doon si Juder. Walang sino man sa kanila ang tila lubos na nagulat na makita ang isa't isa. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na ilang taon na ang nakalipas, nagpanggap si Juder na mahal niya si Vitaly, pagkatapos ay ginamit at iniwan siya. Ito ang dahilan kung bakit niya pinaghigantihan sa pamamagitan ng pagpatay kay Liza, paglubog sa Little halamanan at winawakasan ng bawat huling mamamatay tao. Sa labas, pinahina pa rin at hindi makakilos sina Hayato at Emilia dahil sa nakakapanghinang tunog, hindi makalaban. Nang makitang sugatan si Emilia, galit na sumugod si Hayato, ngunit sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi siya makakapantay sa mababangis na kopya. Sa ibaba ng stadium, si Sakura ay lubos na nalulungkot dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang tumulong sa sinuman nang biglang marating siya ng isang mahiwagang tinig. Narinig din ito ni Karen. Lumitaw si Liza sa harapan nila at sinabi kay Sakura na ang kanyang pag-awit ay makakatulong sa lahat at makakapagtaboy sa nakakatakot na tunog. Pagkatapos ay marahang hinalikan ni Liza ang noo ni Karen, at sinasabi sa kanya na kaya na niyang tumayo sa sarili niya. Matapos mawala si Liza, nagpakatatag ang dalawa at, kasunod ng mga salita ni Liza, muling inaktibo ang kanilang daan. Habang umaalingaw ang kanilang mga tinig, nagbabalik ang lakas sa mga mandirigma. Napagtanto ni Chris na matagumpay na neutralize ng kanilang pag-awit ang nakakagulong ingay ng mabangis na kopya at naibalik ang pagiging kalmado ng bawat isa. Sa itaas, muling nagkaroon ng sigla si Hayato dahil sa kanilang kanta. Hinawakan niya ang kanyang espada at muling bumangon, sumugod, inaktibo ang buong katawang sandata, at sistematikong ginagapi ang mga halimaw ng isa-isa. Ang Trento class, ang replika sa stadium ay nasugpo ng walang naging biktima. Bagaman ubos na ang lakas ni Hayato at bumagsak siya nang nawala ng malay. Ngunit nang tila kontrolado na ang lahat, naghatid si Chris ng nakakagulat na balita. Ang nilalang ay buhay pa rin at nagre-regenerate, naghahanda upang muling sumalakay. Sa sandaling yun, ang tatlong mangangaso ay sumugod upang pigilan ang pananalakay nito. Ginamit nila ang bawat natitirang variant energy sa kanilang mga katawan upang atakihin ang replika ng Trento class. Ipinukul dito ang kanilang matinding pagtutol, na tila ito ang pinakakalaban ng kanilang buhay. Si Krovan ay nagbuhos, lahat para wasakin ito bago bumagsak, ngunit patuloy na nagre-regenerate ang halimaw. Nakita ito ni Claire at hindi nagatubili. Lumabas siya sa command center. Si Ness Saturday, na yakap-yakap si Nokri, ay nanood ng hindi makapaniwala. Inalis niya ang takip na nakatakip sa kanyang nakatagong mata at pinaga niya ang kanyang variant energy. Kakalagay lang ni Claire ng kanyang 100, at paglabas ay natigilan siya sa nakita niyang ligaw na kopya na sumasailalim sa nakakapangilabot na pagbabago, na tila ito'y ipinanganak ng isang taong ama at isang ligaw na ina.
Mabilis na kinontak ni Charlotte si Claire, binabalaan siya na ang kasalukuyang kay Ness Saturday. Ang estado ay kapareho ng kay Lisa nang mawalan siya ng kontrol. Kung hindi mapipigilan, magti-trigger si Ness Saturday ng napakalaking pagsabog na maaaring magwasak sa buong lungsod. Nakuha si Ness Saturday ng mailap na kopya. Ang tanging paraan upang maiwasan ang kalamidad ay patigilin ang pangunahing function nito, na si Ness Saturday mismo. Sa ibang lugar, walang malay si Hayato. Sa kanyang subconscious, nakita niya si Lisa. Binalaan siya nito na lumalala ang sitwasyon, ngunit mayroon siyang kapangyarihan upang iligtas sila. Matapos marinig ang pagsusuri ni Charlotte, pinatatag ni Claire ang kanyang loob. Bagaman dinudurog nito ang kanyang kalooban, binunot niya ang sandata niya, handang sirain si Ness Saturday para sa kaligtasan ng lahat. Pero pagkatapos, narinig ang boses ni Hayato sa radyo, hinihingan siya ng ilang minuto lang para iligtas muna si Ness Saturday. Bumaba siya ng mabilis, iniaktibo ang kanyang buong sandatahan, at tinawag si Ness Saturday. Umiiwas sa kanyang mga atake, desperado siyang sinubukang abutin ang babae sa loob ng halimaw. Mabilis ding dumating si Emilia para suportahan siya. Mayroon na lang silang 3 minuto bago ang pagsabog. Nakiusap si Hayato kay Ness Saturday, sinabi sa kanya na malaya na sila ngayon, hindi na kontrolado ni Vitaly, at makakahanap sila ng paraan para malutas ang lahat. Magkasama, ngunit gaano man niya subukan, lumipas ang 3 minuto. May napakalaking pagsabog na nalalapit. Nang walang pag-aatubili, sumugod si Hayato ng dire-diretso at ibinaon ang kanyang espada sa ulo ng nilalang. Gamit ang kanyang subconscious, nakipag-ugnayan siya kay Ness Saturday, hinihikayat siyang magtiwala sa Little Garden, sinasabihan siyang maaari silang maging tunay na kasama. Matapos ang mahabang katahimikan, iniabot ni Ness Saturday ang kanyang kamay at hinawakan ito. Sa wakas, humupa na ang kanyang variant state. Sumugod si Emilia nang nagpapanik, at labis ang kanyang ginhawa nang makita siyang buhay. Sina Crovan at Nokri, labis na natuwa nang makita si Ness Saturday na buhay. Tumango bilang pasasalamat kay Hayato. Sa itaas, narinig ni Claire ang mahinang tinig ni Lisa na nakikipag-usap sa kanya. Ngunit naglaho ang dalaga bago palubos na maunawaan ni Claire ang kanyang presensya. Kinagabihan, pinuno ng paputok ang kalangitan bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Nakahanap sina Hayato at Emilia ng isang tahimik na sulok sa rooftop upang panoorin ang palabas ng magkasama. Hinalikan siya ni Emilia, na mula si Hayato at sinabi rito na gusto rin niyang manatili sa tabi nito. Nagbahagi ang dalawa ng mahaba at mainit na halik, at nahuli ng ibang estudyanteng umaakyat upang manood ng mga paputok ang mag-asawa habang ginagawa ito, at isang sabay-sabay na buntong hininga ng pagkagulat ang kumalat sa mga tao. Sa lubos na pagkabigla ni Claudia, hindi na maitago ni Emilia ang kanyang pagkakakilanlan, at sa wakas ay umamin na isa siyang babae. Hindi nagtagal at dumating si Claire. Nang malaman niya na nagpasya sina Hayato at Emilia na maging magkasama, hindi niya napigilan ang kanyang galit at ipinutok niya ang kanya niya patungo sa kanila. Ang buhay para sa bagong mag-asawa sa Little Garden Academy, na napapalibutan ng patuloy na lumalaking harem ni Hayato, ay tiyak na mananatiling magulo sa loob ng napakatagal na panahon.